Sa pagtitinda ko sa kalsada ngayon, kumita ako ng $800. Kung araw-araw ay ganito kalaki ang kikitain ko, hindi na kailangang maghirap ni nanay at tatay sa probinsya. 4:30 pa lang kanina ay gising na kami para magtrabaho. Bukas, dapat mas maaga pa. Sige po. Ay, hello po, Nay. Anak, ang pamilya natin ay may sikreto na hindi ko na kayang itago pa. Anong sikreto po yon? Ang tatay mo kasi, pinipilit na kailangang makahanap ka muna ng girlfriend bago niya sabihin ang totoo. Hindi naman ganoon kadaling humanap ng girlfriend. Wala akong pakialam. Kapag hindi ka pa nakahanap ng girlfriend, huwag ka nang bumalik sa amin ng tatay mo. Saan naman ako hahanap ng girlfriend para sa kanya? Presidente Shen, ang gusto lang ni Batang Chen ay imbitahan ka para mag-dinner sa hotel? Huwag mo naman kaming pahirapan. Bakit may nag-aaway dito sa gitna ng daan? Kung lalaban kayo, huwag na kayong maraming daldal. Kahit gaano ka pa kagaling lumaban, babae ka pa rin, di ba? Sugurin nyo. Hinto. Kayong mga barako, nagawa niyong mang-api ng babae. Anong klaseng gawain yan? Alis. Kapag hindi pa kayo umalis, tatawag na ako sa 911. Ako ang kalaban nyo, hindi siya. Napakagaling niya. Mukhang ayaw ni Presidente Shen ng magandang usapan, ha? Chenchi, sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pag-isipan ako ng masama? Ang Ning Group ay mag-invest sa 12 bagong pamilya at ang pamilya kong Chen ay kasama rito. Mula ngayon, magiging napakayaman na ng pamilya Chen at ang pamilya Shen yun naman ay unti-unti nang lulubog. Ning Capital? Tama? Sa tulong ng Ning Group na pinakamayaman sa buong mundo, kahit sino ay siguradong yayaman ng husto. Kaya naman, Shen Fuyao, pakasalan mo ako. Sa susunod, hahatiin ko sa iyo ang yaman mula sa pamilya Ning. Hindi ito kailangan ni Binibini. Hay naku, tigilan mo na ako. Shen Fuyao, sa gaslaw mong makipaglaban palagi bukod sa akin. Sino pang papatol sa iyo? Lalakas ang loob niya. Ako? Hindi po. Wala po akong lakas ng loob. Ako, Bibigyan pa kita ng isang pagkakataong sumagot. ano po, lalakas po ang loob ko. Nakita mo na? Para sa akin na si Shen Fuyao, ang paghahanap ng lalaki ay napakadali lang. Kung hindi mo lang ako tinatakot ng kutsilyo, sino ba naman ang papayag sa iyo? Sige, Shen Fuyao, dahil gusto mong makipaglaro, pagbibigyan kita. Pero hindi ko lang alam kung ang tatay mo ay kakayanin ng mangyayari. Ikaw na hamak na mahirap? Mangarap ka ng gising, talagang ambisyoso ka rin. Gusto kong makita kung paano mo makukuha ang presidente ng Black Sparrow Club na ito. Mahal ko, hindi ka makakatakas sa akin. Ikaw ba talaga ang boss ng Black Sparrow Club? Ang taong nagbibigay ng takot sa lahat? Ang pinuno ng organisasyon? Binibini, paumanhin po, nahuli po kami sa pagdating. Ayos lang. Iniligtas ako ng lalaking ito. Ako? Hindi naman talaga ako nakatulong. Bumalik na kayo? May mahalaga akong gagawin ngayong gabi. Sige po, babalik na po kami sa opisina. Simula ngayon, ikaw na ang boyfriend ko. Teka, bakit? Biglaan naman yata ito. Hindi pa ako pumapayag, ha? Naku po, bigla niya akong hinalikan. Ang bango niya. Ano na? Ako? Sige po. Kapag hindi ka pa sumagot, hindi ako magdadalawang isip na. Gawin na natin ang lahat. Sige na nga, pumapayag na ako. Bakit ganyan ang mukha mo? Natatakot ka ba sa pagkatao ko? O dahil alam mong matapang ako? Natatakot lang ako na baka hindi kita deserve. Mahirap lang kasi ang pamilya ko. Huwag ka na mamasukan. Ako na ang bahala sa iyo. May sasakyan ka ba? Meron po? Kung ganoon, pupunta tayo sa inyo, magpapakilala sa mga magulang mo. At papakasalan kita ngayong gabi. Ano po? Papakasalan na agad? Hoy, bahay mo ba to? Hindi. Hoy ang pangalan ko. Ako si Ningze.
Sige, asawa ko, tara na. Puntahan na natin ang mga magulang mo. Sandali, teka lang. Ano na naman? Wala pang isang oras mula nang magkakilala tayo. Hindi ba masyado itong mabilis? Dahil sa suporta ng Ning Group sa pamilyang Chen, siguradong sila ang mangunguna sa Haicheng. Imbis na pilitin ako balang araw, mas mainam nang magpakasal agad sa gaya ni Ningze. Na, gustong gusto ko, sa isang mabilisang kasal. Tiyak na hindi magugustuhan ni Chen Qi ang babaeng hindi na birhen. Hay, ano ba ang iniisip mo? Tara, ngayong gabi, kailangan na itong mangyari. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga magulang ko? Hay, gabing-gabi na, wala pa rin ang mga magulang ko. Mas mabuti nga, tawagan mo na ang mga magulang mo, pabili ka sa kanila ng ilang imbitasyon sa kasal. Mga imbitasyon sa kasal? Para saan yon? Siyempre, para ipamalita sa buong mundo. Na ikaw, Ningze, ay akin na. Tatawag ka ba o hindi? Opo, sige, tatawag na ako ngayon. Hello ma? Nasaan po kayo? Anong ginagawa nyo? Kasama namin ang ate mo rito. Sa katabing baryo, nagmamasahe lang para kumita ng extra. Gabing-gabi na. May kailangan ka ba? Kasi po, may nobya na po ako. Ano? Ano? May nobya ka na? May nobya ka May na? nobya ka na? Nandito siya ngayon sa bahay natin. Baka gusto nyo nang umuwi para makita nyo siya. At pakisuyo na rin ng ilang imbitasyon sa kasal. Ningze, pauwi na kami ng papa mo. Talagang ning na ning ka, Ningze. Ang bilis mo talagang kumilos. AZ, bakit mo ko pinabibili ng mga imbitasyon sa kasal? Ay naku, anak mo ang may sabi niyan. Sumunod ka na lang. Bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay na umuwi para makita ko ang manugang ko. Uy, binabaan ako? Ay nako, pauwi na sina mama at papa. Uminom ka muna ng tubig. Ito ba ang zero na white jade noong panahon ng Kauwei? Anong spero na white jade? Regalo lang yan sa amin mula sa pabrika ng porselana sa bayan. Sigurado ka ba? Siyempre naman. Ito ay isang Phoebe Zenan na mesa na kahit ang prinsipe ng langis ay di kayang bilhin kahit ng dambuhalang yaman. Meron kayong isang buo nito. Ano ba yan? May kasama pa pala itong upuan na gawa sa kahoy na huwang-hwali. Ano bang sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Mas marami na akong koleksiyong nakita kaysa sa dami ng kaning nakain mo. Maging totoo ka? Saan galing ang mga kagamitang ito? Hay nako, itong mesa, itong silya, binigay lang ng karpintero sa baryo dahil di niya nagustuhan ang pagkakagawa nito kaya ibinigay niya sa amin. Baka nga kawangis lang ng dalawang klase ng kahoy na binabanggit mo. Hindi ako pwedeng magkamali. Pati itong simpleng jade pendant na ito, ni kahit ang pinakamayaman sa mundo, di ito mabibili. Itong pendant na jade, suot ko na mula nang ako'y isinilang. At saka, noong nakaraang linggo lang, idiniklarang mahirap ang pamilya namin. Kung totoong meron kaming ganyang bagay, matagal na yang ibinenta ng mga magulang ko. Eh bakit kami? Nasa ganito pa rin kalagayan? Mukha nga kayong kapos, kaya maniniwala na ako sa'yo. Hoy, anong oras darating ang mga magulang mo? Baka sobra na kaming mahuli sa kasal natin. Pakakasalan mo ba talaga ako? Dahil sa puhunan ng Ning Capital, tiyak na sisikat ang pamilyang Chen at magiging makapangyarihang angkan. Habang may ako pang pagpipilian, dapat ko na itong tapusin. Ning Capital? Ganoon ba sila kalakas? Siyempre. Pero kung iisipin, Ning din ang apelyido mo, pero kumpara sa Ning Capital, langit at lupa ang pagitan ninyo. Paano mo naman ako maikukumpara sa ganoong kilalang angkan sa buong mundo? Pero, kapag mahusay mong pinagsilbihan si ate ay sisiguruhin ang iyong buhay ay maging marangya. Nandito na ako. Oh, Tay, Nay, Tay. ito na ba ang nobyo mong sinasabi? Papa, Mama, Ate, ako si Shen Fuyao, ang inyong manugang. Demay, ang ganda mo naman.
Kayo po ay ang Executive President ng Ning Capital, si President Ning. Tama po ba? Kayo po ay ang Executive CEO ng Ning Capital, si President Ning po, di ba? Dimay, baka nagkamali ka lang ng pagkakilala. Paano naman ako magiging isang E CEO? Nakita na kita noon sa business news at doon din sa global conference ng Ning Capital. Paano namang mangyayari yon? Napakalapit sa akin ng aking ate. At kung CEO nga siya, siguradong sasabihin niya agad sa akin yon. Oo, tama yon. Nitong nakaraan lang, ay sumubok akong mag-apply sa Ning Group at hindi ko pa alam kung matatanggap ako. Baka dahil lang ito, sa pagkakahawig ko kay President Ning, kaya akala mo ako siya? Baka namalikmata lang nga ako. Xiaoshen, bakit mo ipinabili ang mga ito kay AZ? Ganito po kasi ang nangyari. Pinupuwersa ni Chenki ang tatay ko na dapat ay sa kanya ako ipakasal at hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Napaka-urgent po ng sitwasyon, kailangan naming magpakasal ni Ningze ngayong gabi para ganap na kaming maging mag-asawa. Ngayong gabi? Ito po ay hindi ba masyadong mabilis? Hindi pa namin kayo masyadong kilala. Ako po ang nag-iisang anak ng Hai Chengshen family at ako rin ang namumuno sa Black Sparrow Club. Huwag po kayong matakot, totoong medyo matapang ang estilo ng aming Black Sparrow Club, pero sa totoo lang, gumagawa rin kami ng mga kawanggawa at tinitiyak kong mabubuting tao kami. Naniniwala ako sa iyo. Pamilyar ako sa mga ginagawa at mga naging aksyon ng Black Sparrow Club nitong mga nakaraang taon. Oo po. Kasama rin ang Black Sparrow Club sa aming listahan ng 12 pinipiling bagong kumpanya. Kayo ay, Noong huling nagpunta ako sa Ning Capital para mag-apply, doon ko nakita ang mga impormasyon nila. ganoon pala yon. Ano kasi, Xiaoshen? Ang pamilya namin ang pinakamahirap sa baryong ito. Hindi ka ba nag-aalala na hindi kami nararapat para sa'yo? Ang mahalaga po ay mahal namin ang isa't isa. Huy, gumising ka? Ayos ka lang ba? Huy! Binibini? Okay ka lang po ba? Sa buhay na ito, siya na talaga ang pinipili ko. Kaya po, maaari na po ba tayong magsimula ng kasal? Sige, magsimula na tayo. Ikasal na agad sila. Qiang Wei, maghanda ka ng mga pulang sobre. Opo, inay. Tatay, Nanay, magtsaapo muna kayo. Demay, ito ang maliit na regalo namin ni nanay at tatay para sa'yo. Bakit napakarami nito? Nay, tay, hindi ba't mahirap lang po tayo? Mahirap nga kami. Pero dahil sa pagtitipid ni nanay at tatay ng maraming taon, nakaipon din sila ng kaunti. Sila kasi ay tinatrato ka na bilang tunay nilang anak, kaya hindi sila nang hihinayang. Xiaoshen, isuot mo itong jade na pulseras. Simbolo ito na ikaw na ang babaeng pinuno ng pamilyang Ning. Tatay, nanay, ang tagal na po mula nang makaramdam ako na may nagpapahalaga sa akin ng ganito. Tatay, nanay, ate, mahalaga po ang oras namin ngayong gabi. Kaya pagkatapos nito, ay iiwan muna namin kayo. Ano po? Huy, sandali! Teka lang. Huwag kayong magmadali. Kayong mga kabataan, dahan-dahan lang. Opo, naintindihan po namin. Hindi ba masyado tayong mabilis? Ano kaya kung mag-usap muna tayo para makilala ang isa't isa? Ang tunay na lalaki dapat ay diretso kausap. Ang pagiging mabagal ay para lang sa mga babae. Hoy! Teka, ikaw. Hindi ka ba babae? Hindi ako babae. Ako ay isang mabagsik na tigre. Kaya sumunod ka na lang sa akin ngayong gabi. Sandali lang. Sa labas. Parang may tao. Bakit tumahimik na? Kanina lang ay mukhang napakabagsik nila. Ako na. Napagod na ba siya? May tao sa labas. Naaapektuhan ang galing ko. Sa tingin ko, hindi mo lang talaga kaya? Naghahanap ka lang ng maraming dahilan. Hindi sa hindi ko kaya. May tao lang talaga sa labas. Feeling ko may nakatitig sa akin. Naiilang ako. Hayaan mo na. Ngayon din ang huling araw ng aking buwan ng dalaw. Bukas, hindi na kita palalagpasin. Kakayanin mo kahit ayaw mo. Hemp, Grabe, kaya ko talaga. Seryoso.
Sige, napakabango. Kapag hindi ka pa natulog, pupurola na talaga kita. Matutulog na, heto na, matutulog na. Magpalit ka na ng damit. Magpapalit na, heto na. Mukhang nakatulog na talaga. Iyon na iyon? Walang binatbat ang kapatid mo. Huwag kayong makinig, matuto kayong rumespeto. Bukas, bibili ako ng mga mahahaling gamot para lumakas ang katawan ng anak natin. O nga pala, Kiang Wei. Sa tingin ko, bukas pupunta sila sa pamilya Shen para bumisita sa mga nakatatanda. Maghanda ka agad ng regalo. Ibigay mo ito bukas para kay AZ. Hindi tayo dapat mawalan ng modo. Hindi po ba kayo sasama? Kami ng papa mo ay kailangan pang ihanda ang tungkol sa pagmana ni AZ sa Ning Capital. Sa pamilya Shen naman, mauna ka na para sa amin. Hay salamat, sa wakas ay hindi na natin kailangang itago ang ating yaman. Sige po, naiintindihan ko mama. At isa pa, sabihan mo ang lahat ng pasok na pupuhunan ng negosyo ng Ning sa lahat ng pamilya. Pagkatapos ng 3 araw na pagpapaliban, ang tagapagmana ng pamilya Ning ang siyang mag-aanunsyo. Sige, alam ko na ang gagawin ko papa. Napakalaki ng bagay na ito. Pupuntahan ko ang bawat pamilya ngayon para personal na mag-anunsyo. President Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Tungkol sa pamumuhunan ng Ning Capital sa 12 pamilya sa pinal na listahan, sa 3 araw, mismong ang aming tagapagmana ng Ning ang darating para mag-anunsyo. Panganay na Panginoon ng pamilya Ning? Sige po, sisiguraduhin kong makakarating ako sa tamang oras. Sige, President Ning, nais ko lang sanang malaman kung ang pamilyang Chen ba ay siguradong kwalipikadong puhunan ng mga Ning? base sa aming mga datos at impormasyon, tiyak na ang pamilyang Chen ay mapupuhunan. Salamat po, President Ning. Hindi namin bibiguin ang mga inaasahan ng Ning Group. Talagang aalagaan namin ang pagkakataong ito. Alis na tayo. Mag-iingat po kayo sa pag-alis. Magandang umaga, asawa ko. Magandang umaga. Hindi pwede kagabi, kaya pwede na ngayong umaga, di ba? Wag muna. Nandito pa kasi ang mga magulang ko. Anong kinakatakutan mo? Grabe, seryoso ka? Hindi ko na mapipigilan. Sino kaya ang tumatawag ng ganito kaaga? Aze, Xiao Shen, may importante kaming pupuntahan, may pagkain sa kusina. Initin nyo na lang. Nakalimutan kong tanungin sina papa at mama kung ano yung sikreto. Kuya, kailangan ko munang umuwi dahil sa isang importanteng bagay. Hoy, sandali! Anong nangyayari? At bakit parang nagmamadali ka? Nakumbinsi ng walang hiyang Chenchi si Papa. Napilitin akong pakasalan siya kung hindi agad ako makauwi. Ang grupo ko ay mabubuwag na dahil sa kanya. Grupo mo? Ha? Black Sparrow Club? Oo, Asawa mo na ako ngayon? At kaya kitang protektahan. Sasama ako sa'yo. sa katawan mong yan. Sigurado ka? Sa totoo lang, malakas naman talaga ako. Kung mapunta ka sa panganib, mapoprotektahan pa rin kita. Sige, dahil nandito si ate, walang pwedeng mang-api sa'yo. Ipakita natin sa kanila na ako si Shen Fuyao at ang lalaki ni Shen Fuyao ay walang sinumang mangangahas na kalabanin. Opo. Tayo na. Uncle Shen, bagaman ang pamilyang Chen namin ay naitayo sa tulong ng pamilya ninyong Shen, kumusta na kayo ngayon? Unti-unti nang bumabagsak ang pamilya ninyong Shen habang ang pamilyang Chen namin ay malapit nang maging tanyag. Ang potensyal ng pamilyang Chen ay lampas pa sa pamilya naming Shen, Batang Chen. Huwag mo sanang kalimutan ang ating pinagsamahan. Huwag po kayong mag-alala. Basta ipakasal nyo si Fuyao, mula sa Ning's Investment, ang pamilyang Chen namin ay para na ring nagbigay ng puhunan sa pamilya ninyong Shen. Talagang mapagkakatiwalaan si Batang Chen, kaya nararapat lang ipakasal ang anak ko sa isang mahusay na binata tulad ninyo. Sa tingin ninyo, ang mga taga-president ba ay darating para iligtas kayo? Mas nanaisin ko pang hindi na bumalik ang aming presidente kaysa ipakasal siya sa isang katulad mo. Inaasahan ko na yan mula sa mga tauhan ni Shen Fuyao, kasing talim din ang sa kanya ang dila mo. Pero, anong magagawa ko kung talagang gusto ko ang presidente ninyo? Kahit mapahamak man ako, gagawin ko pa rin to. Pasensya na, Batang Chen, ang anak ko. Hindi nauunawaan ang mabuti mong hangarin. Si Uncle Shen nga, sumusunod agad. Chenchi, sumusobra ka na.
Fuyaw, sa wakas nagpakita ka rin sa akin. Bakit kasama mo pa ang hamak na probinsyano na to? Kahapon pa kami ikinasal at nagsama na kami bilang mag-asawa. Siya na ngayon ang aking tunay na asawa. Ikaw, suwail na anak. Wala ka talagang hiya. Ano ang sinabi mo? Pinakasalan mo ba siya? At pumatol ka pa sa lalaking yan? Oo naman, magdamag kaming magkasama. Halos mabali na nga ang bewang ko. Ayos, napakabuti. Dahil niyurakan mo ang pag-ibig ko, tikman mo ngayon ang puot ko. Mga tauhan, gapusin ninyo siya at parusahan ng matindi ang ning na yan. Sa tingin mo ba, malalabanan nila ako? Alam kong hindi sila katapat mo, pero ang babaeng ito, siguradong siya ang kahinaan mo. Anong balak mo? Sabihin mo sa akin, kung hawak ko ang kutsilyong ito, tapos dahan-dahan kitang sasugatan, sa ilang sugat kaya kita matatapos? Nasiraan ka na ba? Talaga bang sasaktan mo siya? Kung may masamang mangyari sa kanya, nasa kilos nyo yan. Sabihin mo, ano ang kondisyon para palayain sila? Malalaman nyo rin ang kondisyon mamaya. Tiga po silang lahat. Ang ingranding handog para sa pamilya ni Young Mistress. Nakahanda na ba ang lahat? Handa na po. Umalis na tayo ngayon papuntang Black Sparrow Club para suportahan si Young Master at ipakita sa pamilya Shen ang tunay na lakas ng Ning Group. Sugod. Palayain mo sila ngayon. Huwag kang magmadali. Mas maganda ang ganitong bagay kung maraming nanonood. Anong gagawin mo? Huwag kang matakot dahil ito'y isang espesyal na regalo para sa iyo. Pag ininom mo na ito, mapapanood ng mabait mong asawa kung paano kita aakitin. Halika rito. Chenchi, walang hiya ka. Bitawan mo siya. Subukan mo lang. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Uncle Shen, wala ka namang problema rito, di ba? Batang Chen, ikaw na po ang bahala. Napakabuti mong ama. Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya Shen. Dapat mong unawain ang hirap ng isang ama. Kasalanan mo lahat. Nabagsak ang pamilya Shen dahil sa'yo. Pero muling babangon ang pamilya Shen kasama si Batang Chen at muling magiging dakila. Mahal ko, hindi na ako makapaghintay. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Hayop ka? Pagbabayarin kita? Tunay na isa kang talunan. Akala ko yung galing-galing mo na. Anong karapatang agawan ako ng babae? Huwag mo siyang hahawakan. Wag? Sa ngayon, iligtas mo muna ang sarili mo. Ngayong araw na ito, sa harap mo mismo, ipapahiya ko siya ng todo sa'yo. Pagkatapos, masasaksihan mo kung paano siya. Kakapit sa akin ng tuluyan. Hindi ba umaasa ka kay Ning Capital? Di ka ba natatakot na malaman nila? At di ka napondohan? Ang pamumuhunan ng Ning Group kay pamilyang Chen ay tiyak at hindi na mababago. Isa pa, bakit papapansinin ng Ning Group? Ang isang talunan tulad mo? Fuyaw? Fuyaw. Fuyaw. Ang hirap na nito. Fuyaw. Fuyaw, tutulungan na kita. Fuyaw? Sino ang nangangahas na galawin ang Young Master ng Ning Group pati ang Young Mistress? Sino ang nagpalakas ng loob ninyo para saktan ang aking Young Master at Young Mistress ng pamilya Ning? Aze, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Saan ka nasasaktan? Kumusta kayong dalawa? Ayos lang ako. Pero nilason ni Chenki si Fuyaw. Ito, anong klaseng kamalasan to? Sinong nagpalakas ng loob mo para saktan ang kapatid ko at ang asawa niya? President Ning? Bakit po kayo narito? Ako ang magtatanong sa'yo. Tinawag niyo siyang Young Master, Young Mistress? Hindi ba't isa lang naman siyang hamak na tindero? 3 araw pa bago ilabas ang anunsyo ng tagapagmana, kaya hindi ko pa maaaring ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng aking kapatid. Ate, kailan ka pa naging President Ning? Ha? Nagkataon lang. Napili akong presidente ng Ning Group. Ano? Ate, nagbibiro ka ba? Dahil naging presidente na ako ng Ning Group, hindi ba't pwede kong gawing Young Master ang kapatid ko? Bakit? Bawal ba? Siyempre, maaari. Posible naman pala yon.
Ha? Pwede pala yon? Ang mga sugat na tinamo ng aking kapatid at ng kanyang asawa, paano nila iyon nakuha? Ate, kung alam ko lang na kapatid mo siya, kahit bigyan mo ako ng 100 ulit na tapang, hindi ko yon gagawin. Nagkamali ako, taos-puso akong nagsisisi. Humihingi ka ng tawad habang nakatayo? Ganyan ba ang tunay mong pagsisisi? Ate, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, hayaan ninyong makabawi ako sa inyo. Sana'y huwag maapektuhan ang ating kooperasyon sa negosyo. Sapat na ba ang pagluhod lang? Young Master Ning, President Ning, patawarin niyo po ako. Young Master Ning, nagkamali ako. Hindi ko na malayan kung sino ang kalaban ko, nabulag ako. Iiwas na ako sa tuwing masisilayan ko kayo. Hindi ko na muling pagtatangkaing kunin ang anak ni President Shen. Ay, Halos nakalimutan na kita. President Ning, pumalpak ang isang matandang gaya ko. Naguluhan lang ako. Maawa na po kayo. Palampasin niyo na sana. Aze, ang sabi niya nagkamali raw siya. Tungkol naman dito, ano sa palagay mo ang nararapat? Ang kanilang kasalanan ay di matutumbasan ng payak na sorry. Kailangang may kabayaran ito. Fuyaw, ano sa palagay mo? Ipaubaya ang pasya kay ate. Kampante ako sa'yo. Ayos, kung ano ang nais ni ate. Kung gayon, ang pananakit sa kapatid ko, pati ang pamimilit na painumin siya ng gamot, kailangan may mananagot sa mga ito. Ate, nakahingi na ako ng dispensa, hindi na dapat lumala pa ito. Ang pangako mo ay walang saysay. Tumindig ka. Kamay pa lang ang nasasaktan ngayon. Kapag may kasunod pa, ang wawakasan ko naman ay ang... Hindi na ito mauulit. President Ning, Noong nakipagsabwatan ka kay Chenki, bakit hindi mo inisip, anak mo rin si Fuyaw? Talagang matindi si ate. Ipinapahayag ko, simula sa sandaling ito, ang pamilya Chen ay tuluyang aalisin sa roster ng mga puhunan ng Ning Group. Ang galing ni ate. Ipinapahayag ko, mula sa sandaling ito, na ang pamilyang Chen ay permanenteng aalisin sa Ning Group sa listahan ng pamumuhunan at tuluyan ng tatanggalin. Huwag po, President Ning. Hindi mabubuhay ang pamilyang Chen nang walang pamumuhunan ng Ning Group. anak, nagkamali si Papa. Bilis, tulungan mo si Papa na makiusap. Fuyaw, ikaw at si Shen Wanlong, pati ang Black Sparrow Club at Shen Group, ano na ang ugnayan ninyo ngayon? Matagal na niya akong hindi itinuturing na kanyang anak. Ako ay ako, siya ay siya. Ang Black Sparrow Club ko at ang kanyang Shen Group ay walang kahit anong ugnayan sa interes o negosyo. Ayos. Ipinapahayag ko na simula ngayon ang Ning Group ay ihihinto na ang lahat ng kooperasyon sa pamilyang Shen. Tapos na. Lahat ay tapos na. Dalhin kita ngayon sa ospital. Dalhin kita. Ate, kailangan ko nang dalhin si Fuyaw sa ospital. Sige, tara na. Tagapangulo, hindi ito maganda. Tagapangulo, masamang balita. Katatanggap ko lang ng abiso na tinanggihan ng bangko ang ating loan. At paubos na rin ang pondo natin. Ano? Kapag walang pondong papasok sa loob ng 3 araw, malulugi na ang kumpanya natin. Tapos na tayo. Kumikilos na si President Ning. Burado na ang pamilya Shen. Wala na. Ginoong Chen, huwag niyo po akong pabayaan. Pahiram po ng pera. Umalis ka nga. Wala na akong karapatang mag-invest. Saan ako kukuha ng perang ipapautang sa'yo? Kasalanan ito ng walang hiyang tindero na yon. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Shen hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon. Tama. Lahat ito ay dahil sa walang hiyang yon. Kaya itutuloy na natin ang plano hanggang dulo. Huwag na siyang magtaka kung parurusahan namin siya ng mabagsik. Batang Chen, ano ang balak mong gawin? Dahil ganyan ang nangyari, itutuloy na natin ang plano hanggang dulo. Huwag na silang umangal kung magiging mabagsik kami sa kanya. Batang Chen, ano ang balak mo? Gusto kong ibalik ang karapatan ng pamilya Chen sa Ning's investment. Gusto ko nang patahimikin ang nagtitindang iyon sa kalsada. Pero, ate, presidente si Ning. Bakit ka natatakot? Wala na tayong mawawala kaya lumaban na tayo. Huwag mong kalimutan na ang iyong pamilya Shen ay winasak lang niya. Sige, pupuntirya natin si Ning Ze.
Ate, kailangang madala agad ito sa ospital para mapump ang tiyan. Kung hindi, lalala ang epekto ng gamot na ito. Magpapadala ako ng tauhan para ihatid kayo sa pribadong ospital ng Ning Group. May mag-aasikaso sa inyong mga sugat doon. Presidente. Pero si Presidente, paano siya? Huwag kang mag-alala. Asawa siya ng kapatid ko. Sisiguruhin kong maalagaan ko siya. Sige. Tara na. Ikaw naman? Kamusta ang mga sugat mo? Titingnan ko. Mga gasgas lang ito. Ang inaalala ko si Fuyao. Para sa ganitong uri ng gamot, kung simpleng gastric lavage lang, matagal ang bisa at masakit pa ang proseso. May alam akong mas mabilis at epektibong paraan na makakatulong sa asawa mo. Pag-usapan natin sa bahay. Tara na. Sandali, baka pwedeng dito mo na sabihin. Aray! Hi. Ate, ito ba ang paraan na sinasabi mo? Hindi ito pwede. Ikaw ang pinakamabisang lunas. Bakit naman hindi? Hindi ganyan. Hay nako ate, anong klaseng paraan ito? Pakiusap. Payagan mo na akong dalhin si Fuyao sa isang tunay na ospital. Bawat sandali ay mahalaga ngayon, brother. Galingan mo. Aalis na muna si ate. Hay nako ate, anong klaseng paraan ito? Brother, hirap na ako. Fuyao? Kumalma ka lang. Brother, naiinitan ako. Kung di mo ako tutulungan, mawawala ako. Ito, hindi ba ito mali? Mag-asawa na tayo. Bakit ito magiging mali? Lalaki ka ba? Kaya mo ba talaga o hindi? Sinabi mo na naman yan, ha? Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano ang kaya ko. Hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ituloy. Isa pa nga, 3 oras na ang lumipas. Iyon din ang sinabi mo. ngayon, ako na ang masusunod. Isa pa nga, 3 oras na ang lumipas, nasabi mo na rin ang bagay na yan. ngayon, ako naman ang masusunod. Brother, ang sarap talaga ng tulog mo. Dahil iyon sa ginawa mo kagabi, Dahil saan? wala lang. Hay, saan ka naman pupunta? Sobrang napagod ako kagabi kaya gutom na ako. Sandali, pupunta ako sa bayan para bilhan ka ng almusal. 10 minutong biyahe lang yon. Wag na, ako na lang pupunta. Dahil ang galing mo kagabi, ituturing ko itong gantimpala sa'yo. Alis na ako. Sige na. Teka lang, Shen Fuyao. Alam kong nandito ka. Chenki, talaga bang pumunta ka rito? Mukhang hindi ka pa natuto sa parusang natikman mo kagabi. Tingnan natin kung sino ang maghahari ngayon. Kayong iilan, hindi pa sapat yan para uminit ang katawan ko. Ganoon ba? Kung gayon, subukan natin. Sugod. Mga walang kuwenta. Chenki, ikaw naman ang susunod. Anong? Sabi ko sa iyo, marami akong paraan para pahirapan ka. Kayong mga inutil, pumasok kayo sa loob, kunin nyo ang probinsyanong iyon at ilabas nyo siya rito. Chenchi, talagang nanghahamon ka. Chenchi, humanda ka. Hinawakan mo pa siya, pinainom mo pa siya ng gamot. Wala kang hiya, sinaktan mo pa ako. Sugod.
Titigilan na kita ngayon. May gana ka pa akong titigan ng ganyan? Pagsisisihan mo to ngayon. Tigil. Aunt Liu. Sino ang nangahas manakit sa young master ko? Sa tingin mo, sino ka? Tikman mo to. Aray! Talaga bang sinaktan mo ako? Humingi ka agad ng paumanhin sa aming young master. Bakit siya naging young master? Ilan ba talaga ang katauhan niya? Anong pakialam mo sa katauhan niya? Inaapi mo ang young master namin, pati na rin itong matanda. Mga walang silbi kayo. Dakpin ninyo ang siraulong yan at itapon sa kanal. Dali! Manang, ano bang ginagawa ninyo rito? Magsasaka po ako. Kung magsasaka ka, dali bumalik ka sa bukid at mag-araro ka doon. Huwag kang magmadali. Tingnan mo muna. Puro rin sila magsasaka. Sino ang pinalalayas mo? Sino ba ang pinaaalis mo? Ngayon wala ka ng kahit pagkakataon para humingi ng tawad sa young master ko. Hindi po. Akala mo ba talaga, Umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. puno ng mga baliw ang baryong ito. Bilisan nyo, tumakbo. Aunt Liu. Aunt Liu. Tingnan mo po si Fuyao. Pakiusap, tulungan niyo po siya. Hindi ko alam kung anong na-spray sa kanya. Malakas itong spray na nakakahilo, pumunta ka agad sa loob at kumuha ng bote ng mineral water na palagi mong iniinom. Sige po. Oho. Sige na, kumilos. Opo. Dali ipainom mo ito sa kanya. Ligtas na siya. Anong uri ng tubig ito? Bakit parang mahiwaga ito? Karaniwang Tianshan spring water lang ito, pero mahusay ang epekto nito sa paglilinis ng katawan. Tinamaan ka kanina ng pamalo, may masakit ba sa'yo? Magpatingin ka kaagad. Sus, matibay naman po ang katawan ko. Wala po itong problema. Teka, Aunt Liu, bakit po kayo narito? Kinuha kaming lahat ng mga magulang mo para protektahan ka, kaya natural na bantayan namin ang kaligtasan mo bawat sandali. Kinuha kaming lahat ng magulang mo sa labas para maprotektahan ka, kaya natural lang na bantayan namin palagi ang iyong kaligtasan. Nakita ka namin kasama ang mga tito at tita mo, kaya dumiretso kami rito. Kung wala nang problema, mauna na ako. Sandali, Aunt Liu. Aunt Liu, teka lang. Aunt Liu, gusto mo bang manatili at kumain? Fuyao, baka naman pwede ka munang magpahinga ngayon. Hindi maaari. May mahalagang pagpupulong ngayong gabi. Magkikita ang Black Sparrow Club at Black Dragon Gang. Black Dragon Gang? Iyon ang grupong pangnegosyo na mas kilala pa kaysa sa Black Sparrow Club? Oo. Ang chairman ng Black Dragon Gang na si Cao Beiwang. Sa Africa niya pinalago ito nitong mga nagdaang taon. Kaya hinayaan niya ang Black Sparrow Club ko na samantalahin ang tsansang sumikat. Nakabalik na ang chairman ng Black Dragon Gang. Nakipagkita siya sa akin. Sa palagay ko'y balak niyang angkinin ang Black Sparrow Club ko. Kaya napakahalaga ng pagpupulong mamayang gabi. Hindi ako maaaring lumiban. Sasamahan kita. Hindi. Wag na. Sige na. Kaya naman kitang proteksyonan. Tara na, sumama ka. Sige. Ay, Xiaoqi, bakit ganyan ang hitsura mo? Bakit sugatan ka? Dahil kay Ning Ze na yan, at sa malditang si Shen Fuyao, pinuntahan ko sila, pero bigla na lang nila akong inatake ng walang pasabi. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin, pati dito, napilayan pa ang braso ko. Iyon po ang buong nangyari. Hindi lang ako nabigo, nawala pa sa atin ang pagkakataong makakuha ng puhunan mula sa Ning Group. Ate, patawad po. Ayos lang yan. Tungkol sa puhunan na yan, may naisip na akong paraan. Nitong mga nagdaang araw, sobrang swerte ko talaga. Nailigtas ko pa ang kapatid ni Chairman Ning Aiguo, ng Ning Group, si Miss Ning Xian. Si Miss Ning Xian ng Ning Group? Tama ka? At saka, ipinangako niya na ipakikilala niya tayo sa batang amo ng pamilyang Ning. Ate, grabe naman. Ang batang amo ng Ning Group, sino ba talaga siya? Naku, pati ako, hindi ko rin alam. Ang batang amo ng mga Ning ay nanatiling misteryoso kahit si Miss Ning Xian ay nagsabi lang na siya ay isang taong hindi natin inaasahang makikilala. Oh, dahil kay Miss Ning Xian? Tiyak na ba ang pagkakataon natin? Sa puhunan na yon? Siyempre, pag nakuha ko na ang puhunan bukas, tutulungan ka ni ate para ayusin ang taong bundok na yon. Ate, ang bait mo talaga. Tungkol naman sa Shen Fuyao na iyon, baka mamayang gabi, maaasikaso na natin siya.
Ate, sino po yan? Xiaoqi. Siya, ang pinuno ng Black Dragon Gang, si Cao Beiwang. At ngayon, siya ang magiging bayaw mo. Black Dragon Gang? Iyan ba? Yung halos kasing lakas ng Black Sparrow Club sa kapangyarihan? Ang Black Sparrow Club ay kailan may di papantay sa aking Black Dragon Gang. Nang pinalalawak ko ang negosyo sa Africa, saka lang nagkaroon ng pagkakataon ng babaeng iyon na si Shen Fuyao para makakuha ng kaunting pwesto. Talagang malawak ang impluensya niyo, kuya. Nagkataon lang, nakuha ko ang puwang para sa pamumuhunan sa ibang bansa mula sa Ning Group. Kung hindi sana naging pinuno ng operasyon sa ibang bansa ang bayaw mo. Talagang magaling mamuhunan ng Ning Group. Sa susunod, marami pa akong kailangan matutuhan sa inyo, kuya. Nag-ayos ako ng isang delikadong piging ngayong gabi at inimbitahan ko si Shen Fuyao na dumalo. Titingnan ko kung susunod siya at ibibigay ang Black Sparrow Club o pipiliin niyang mapahamak. Kapag dumating siya mamayang gabi, ibibigay ko sa iyo si Shen Fuyao para paglaruan. Maraming salamat, kuya. Salamat po. Nakahuli ako ng isda sa ilog. Lulutuin ko ito para matikman ninyo sa tanghalian mamaya. Hindi pa huli para umalis pagkatapos nating kumain. Sige po. Ate, tutulungan kita. Tara na. Sige po. Ang ganda naman ng isdang ito. Maghihiwa na lang ako ng bawang. Ate, isa itong bihirang malaking dilaw na croaker. Hindi ko inakala na kahit sa lungsod lumaki ang hipag ko, pamilyar pa rin siya sa mga dilaw na croaker. Ito ay isang bihirang malaking dilaw na croaker, hindi lang basta karaniwang dilaw na isda. Pareho lang silang dilaw na isda, ano ba ang pagkakaiba? Dahil sa labis na pangingisda dati, naging napakabihira na ang mailap na malaking dilaw na croaker. Mas mataas na ngayon ang presyo nito kaysa sa mga mamahaling seafood. Ang halaga sa merkado ng isang malaking dilaw na croaker, umaabot sa 10,000 dolyar o higit pa. Baka nagkakamali ka lang, hipag. Karaniwang dilaw na isda lang ito. Marami niyan sa ilog natin. O AZ, linisin mo ang isda. Ako na ang maghahanda ng iba pang sangkap. Sige po. Masyadong mapanuri ang hipag na ito. Hindi ito pwede. Kailangang agad na maipamana kay Ningze ang pamilyang Ning. Sandali. Ang makapangyarihang pinuno ng Black Sparrow Club, takot bang maglinis ng isda? Sige, pumasok ka muna at magpahinga. Ako na ang bahala rito. Sa tingin mo ba, natatakot akong maglinis ng isda? Ate, patawad po. Natatakot po ako kapag kayo ang may hawak ng kutsilyo. Matulis at matibay ang kutsilyong ito. Ang talim nito ay diamond cut. Nagkakahalaga ito ng 10,000 dolyar. Gagamitin niyo lang ba ito para maglinis ng isda? Matalim at matatag ang kutsilyong ito. Diamond cut ang talas nito. May presyo itong tig 10,000 dolyar. Ito ba'y gagamitin niyo lang panghiwa ng isda? Naku, di po pwede yon. Itong kutsilyo, palagi namin ginagamit para panghiwa ng buto at isda. Maski gaano ito katalim, nabibili lang ito sa palengke ng 10 dolyar. Posibleng di ko kilala ang klase ng isdang ito. Pero tiyak akong hindi ako nagkakamali sa kutsilyo. Sana nga ay, ako talaga'y tagapagmana ng mayamang pamilya, at ang aming bahay ay puno ng mga antigong gamit na may halagang 10 milyong dolyar, pero nangyayari lang ito sa mga nobela, hindi yon mangyayari sa akin. Sa bagay, kung talagang mayaman ang pamilya mo, tiyak kang ipapadala nila sa kumpanya para mag-internship at matuto, hindi ka nila pababayaan magtinda sa kalsada at mamuhay ng mag-isa. Ayos ah. Nalinis ito ng maigi. May aasikasuhin lang ako sandali. Magpakabait kayong dalawa dito sa bahay. Huwag masyadong mag-ingay. Ate, inanyayahan ni Black Dragon Gang si Fuyao sa isang salo-salo. Balak ko po siyang samahan. Ang liit talaga ng mundo. Pupunta rin ako roon. Lalabas muna ako sandali. Maging mabait kayong dalawa rito sa bahay. Huwag kayong masyadong mapagod. Ate, inanyayahan ng Black Dragon Gang si Fuyao sa isang salo-salo. Kaya plano kong samahan siya. Ang ganda ng pagkakataon, pupunta rin ako roon. Ang tagapangulo ng Black Dragon Gang, si Cao Beiwang, ay may malawak na operasyon sa ibang bansa at isa siyang napakahalagang kasosyo sa mga investment ng pamilya Ning sa ibang bansa. Kaya,
Kakatawan ka sa pamilya Ning para makipagnegosyo sa Black Dragon Gang? Hindi naman. Plano kong bilhin ang buong Black Dragon Gang para iregalo ito sa asawa mo. Ano? Hindi ba sobrang mahal iyon? Hindi naman ganoon kamahal. Ate, sa paglipas ng panahon, lalo ka pang nagmumukhang totoong CEO. Sa totoo lang, ang pagbili ng Black Dragon Gang ay makatutulong din para patibayin ang posisyon ko sa pamilya Ning. Pagdating ng araw, ang pamilya natin ay tiyak na uunlad at yayaman. Ate, salamat sa lahat ng pagod mo. Hindi naman ako nahihirapan. Ikaw ang mas mukhang pagod. O ate, mag-aayos muna kami ni Easy. Pagkatapos, sabay-sabay na tayong pumunta sa Black Dragon Gang. Sige, alis na tayo. Ate, salamat sa lahat ng pagod mo. Hindi naman ako pagod. Ikaw ang mas pagod. O ate, mauna na kami ni Easy para magpalit ng damit. Pagkatapos, sabay-sabay na tayong tutuloy sa Black Dragon Gang. Sige, tara na. President Ning, para sa promosyon ni Young Master Ning, may ilang detalye na kailangan ninyong kumpirmahin sa opisina. Sige, nauunawaan ko. Dong, Fuyao, may kailangan lang akong tapusin. Mauna na muna kayo. Susunod ako pagkaraan ng 30 minuto. Sige ate, gawin mo muna ang kailangan mo. Mahigpit na magkaribal ang Black Dragon Gang at Black Sparrow Club, kaya matindi ang kanilang tunggalian. Baka patibong ang paanyayang ito. Hindi ka ba kabado? Ninenerbiyos ako. Pero, bilang asawa mo, hindi ko papayagan na malagay ka sa panganib ng mag-isa. Huwag kang mag-alala. Haharap tayo ng hindi nag-iisa. Bakit nandito ang Chen Qi? Sila ang mga batikang eksperto ng Black Dragon Gang. Karaniwan silang para sa mga misyong internasyonal lamang. Sila ang pinakamatitibay na sandigan ng Black Dragon Gang. Kaya nilang mapasuko ang 10 tao ng mag-isa. Mukhang kakampi na ng Black Dragon Gang si Chen Qi. Lubhanin niyo akong binigyang kahihiyan. Ngayon ay ipadadama ko sa inyo ang matinding pagsisisi. Kung naging maayos ka lang sana, hindi sana tayo umabot dito. Walang hiya. Kung hindi ka lang nakialam, nakuha ko na sana ang babaeng iyan. Kapag hindi mo iginagalang ang asawa ko, mananagot iyang bibig mo. Walang hiya ka. Mismong teritoryo ko pa. May lakas loob ka pang saktan ako. Ngayon, tatapusin na kita. Lusob. Ang lakas mo ha? Ano? Natatakot ka na ba? Ikaw naman, lumuhod kang maayos sa harap ko. At ikaw, ngayong gabi, dapat kang sumama sa akin ng kusa para palampasin ko lahat. Ano sa tingin mo? Galing pa talaga yan sa'yo. Ikaw lang ang luluhod para humingi ng tawad. Ang kapal ng mukha mo. Sina Black Dragon Gang President Cao Beiwang at ang kanyang asawang si Chenya. Ginoong Chen? Anong kaugnayan niya kay Chen Qi? Magkapatid sila. Kaya pala magkasama sila. Itong hamak na taga-probinsya, nagawa mo pang sakta ng kapatid ko? Ngayong gabi, paparusahan ko ang mga kamay mong yan. Saka, nakita palalayain. Sugod, Sa totoo lang, may natutuhan akong ilang teknik kay Aunt Liu. Hayaan mong ako ang umasikaso rito. sugod. Sa totoo lang, may natutuhan akong ilang teknik mula kay Aunt Liu. Ako na ang bahala rito. Ningze, mag-ingat ka. Ningze, ayos ka ba? Ayos lang ako. President Cao, inanyayahan mo ako rito. Ganito mo ba pinakikitunguhan ang iyong panauhin? Panauhin? Karapat dapat ka ba? Kung hindi sa itsura mong iyan, na kinahumalingan ng kapatid ko. Ngayong gabi, tapos ka na sana ngayon. Kung si Presidente Shen ay voluntaryong ililipat ang mga stock ng Black Sparrow Club at pakakasalan ng kapatid ko at maayos siyang pagsisilbihan, itaturing pa rin kitang kakampi. Mangarap ka. Kuya,
Huwag mo na silang kausapin. Dakpin na natin sila ng direkta. At bugbugin, para matuto sila. Sige, gawin natin ang gusto mo. Kayo sa pamilyang Chen yumaman kayo dahil sa pamilya Shen, ngunit pinipilit niyo pang pakasalan si Fuyao. At ngayon balak niyong agawin ang negosyo ng pamilya Shen? Sadyang wala kayong utang na loob? Hindi ba kayo nangangambang parusahan ng langit? Kami sa pamilyang Chen, ang batas. Ang tapusin kayong dalawa ay mas madali pa kaysa sa pagpitik ng langgam. Sinasabi ko sa inyo, kahit sino pa ang sumilip para tumulong, walang makapagliligtas sa inyo. Mga kasama, kunin ninyo ang inyong mga armas. Bakit parang kakaiba? Ang aura ng mga taong ito? May matinding puot sa kanilang mga mata at tila may naitago na silang kasalanan noon. Chenchi, huwag mong kalilimutan na ang ate ko ang CEO ng Ning Capital. Kung ayaw mong makabangga ang pamilyang Ning, palayain mo na kami. Kung hindi ko yan alam, akala mo ba magagawa ko to ngayon? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na nitong mga nakalipas na araw, niligtas ng ate ko ang kapatid na babae ng chairman ng Ning Group na si Ning Xian. Siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. CEO ka lang naman. Anong ipagmamalaki mo? Sa mga nakalipas na taon habang nasa Africa ako, pinondohan lahat iyon ni Miss Tina. Ipinanganak si Miss Tina sa pamilyang Ning at sa isang salita lang niya, kaya niyang patalsikin ang ate mo. Tina? Hindi ba Tina ang English name ng ate ko? 5 taon na ang lumipas. Noong si Miss Tina ay siya ang pinuno noon ng Ning Group sa ibang bansa. Ang ate mo, si Ning Xiangwei, ay kakatalaga pa lang at wala pa siyang tunay na kapangyarihan, kaya wala pa siyang karapatan na gamitin ang pangalan ni Miss Tina. Tumpak, itong probinsyana, nakukuha mo pang magyabang sa koneksyon, sobra ka na yata. Magsorry ka muna. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Totoo lahat ng sinasabi ko. Naniniwala ako, pero hindi tumutugma ang oras, baka pareho lang sila ng pangalan. Ngayon kailangan na nating umasa sa sarili natin. Aasa pa sa sarili? Halika, mga bata. Parusahan sila ng husto. Gusto mo pa rin bang umasa sa sarili mo? Tara na, mga tol. Tapusin nyo sila. Gusto kong ipakita ngayon sa probinsyanong to at mapanood niya ng mismo ang paghuli ko kay Shen Fuyao. Okay ka lang? Iyan ang mga kriminal niyang tauhan. Hindi sila basta-bastang mapatumba. Shen Fuyao, ikaw pati ang lalaki mo. Lagot na kayong lahat. Sige na mga tol, parusahan nyo sila at tapusin na ito. Itigil nyo yan. Ate? Sino yon? Di ko alam. Miss Tina, bakit po kayo narito? Walang hiya ka. Ate ko nga yan. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang para galawin ang kapatid ko? Ning Xiangwei. Bakit po kayo narito? Ning Xiangwei, bakit ka narito? Mukhang ang leksyong itinuro ko sa'yo, noon ay hindi pa sapat at agad mo itong nakalimutan. Ate, Krisha, Isang hamak na empleyado ordinaryong opisyal at naglakas loob ka pang pumunta rito sa aming Black Dragon Club? Gusto mo bang mapahamak? Talaga ba? Mukhang napaka-popular ng Black Dragon Club. Maging buhay ko'y hawak nyo na. Siyempre, ang Black Dragon Club ay Kaubaywang, halika rito. Amo, patawarin niyo po ako. Patawad po, amo. Baywang, anong ginagawa mo? Bayaw. Isa lang siyang empleyado rito. Bakit mo yan ginagawa? Chenchi, hindi mo sinabi sa akin na ang lalaking iyon ay kapatid ni Ate Tina. Pinapahamak mo ako. Tina, ibig sabihin ba, si Ning Qiangwei, ang nag-iisang tagapagmana ng negosyo ng pamilyang Ning sa ibang bansa, na si Tina, paano nangyari yon? Si Tina ang pinagkakatiwala ang opisyal ng Ning Group. Kung siya nga si Tina, ibig bang sabihin si Ning Ze ay... Tina, si Ning Qiangwei, siya ang tanging tagapagmana ng lahat ng negosyo ng pamilyang Ning sa ibang bansa. Tina, paano ito nangyari? Si Tina ang pinagkakatiwala ang punong executive ng Ning Group. At kung siya nga si Tina, ang ibig bang sabihin nito'y nakahanap si Ning Ze ng matibay na kaalyado sa Ning Group? Amo, wala po akong alam dito. Kaya, ang Tina na binanggit ni Kao Baywang ay ang ate ko? Ngayon alam mo na ang mali mo? Huli na ang lahat. Aling kamay ang ginamit mo sa pananakit sa kapatid ko? Ti. Miss Tina, ako.
Nagkalakas loob ka pang sakta ng kapatid ko at magbabayad ka. Xiaoqi. Xiaoqi. Walang kwenta. Kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Ate, sabi nila, tatapusin daw nila kami ni Fuyaw. Kao Baywang? Parusahan mo ang sarili mo. Isuko mo na ang kapangyarihan ng Black Dragon Gang, pati lahat ng negosyo nyo sa abroad. Mula sa araw na ito, ang lahat ay pamamahalaan na ng Ning Group. May reklamo ka ba? Wala po. Wala po akong tutol. Salamat po, amo, at hindi niyo ako tinuluyan. Mabuti at alam mo ang iyong lugar. Eize, Fuyaw, alis na tayo. Siya nga pala, mula ngayon, permanente nang ililista ang pamilya Chen sa blacklist ng Ning Group. Sino mang makipagtulungan sa pamilya Chen ay ituturing na kaaway ng pamilya Ning. Xiaoqi. Xiaoqi. Xiaoqi, magising ka, Xiaoqi. Nako, yang si Ning Qiangwei, isang opisyal lang siya ng kumpanya. Kumpara sa totoong pamilya Ning, ni wala siyang binatbat. Anong balak mong gawin? Binibining Ning Xian, ako po si Chenya. Nabanggit niyo po noon na maaari po akong humiling sa inyo. Maaari pa po ba yun na yun? Miss Ning Xian, ako si Chenya. Sinabi niyo po dati na pwede raw po akong humiling sa inyo. Maaari ko po bang malaman kung balido pa rin iyon? Bakit? Dati, gusto mo akong ipakilala sa aming amo. Balak mo na bang gamitin iyon ngayon? Kasi po, Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Dahil bukas ang pinakamagandang pagkakataon para makita mo ang aming amo. Minsan lang ito mangyayari, kaya pag-isipan mo ng mabuti. bukas? Kung ganon, Miss Ning Xian, pakiusap, ipakilala niyo po ako kay Young Master Ning. Ning Qiangwei, isa ka lang aso ng Ning Group. Kapag nakamit ko na ang pabor ng tagapagmana ng Ning Group, ikaw at ang kapatid mong nagtitinda sa kalsada ay mawawala rin. May kailangan pa akong tapusin, ipapasabay ko muna kayo sa driver pa uwi. Ate Qiangwei, maaari niyo po ba kaming ihatid sa pinakamalapit na ospital? Kailangan gamutin ang mga sugat ni AZ. Ay, nakalimutan ko pala iyon. Mukhang malala ang sugat mo. Ipapahatid ko na lang kayo sa driver pa uwi sa probinsya. Sa probinsya po? Oo. Hanggang dyan lang ang kaya ng mga doktor sa lungsod. Sinasabi ko sa inyo, puro forma lang sila, pati ang mga kagamitan nila, lahat iyon panlilin lang. Ang tunay na galing ay kay Dr. Hua. Ang tunay na lunas ay matatagpuan mo lang kay Dr. Hua. Isang doktor lang mula sa baryo? Mas mahusay ba kumpara sa mga doktor sa malalaking ospital? Oo, Huwag mag-alala, Dime. Kung hindi ito magagamot ni Dr. Hua, marahil ay halos wala nang iba pang makakayang gawin ito sa mundo. Bumalik na tayo. Samahan ninyo sila. Opo. Dr. Hua, nakatulog na po ba kayo? Ako po ito. Nais ko po sanang magpatingin sa inyo. Halika, maupo ka muna. Maupo ka muna. Ay, Dr. Hua, hindi pa po ba kayo tulog? Ano po? May sugat sa ulo itong kaibigan ko? Pati braso ko rin. Naku, bakit kayo nagkaganito? Maupo muna kayo. Kayo po ba ay ang mahimalang manggagamot na si Hua Wuming, di ba? Bakit po kayo narito? Kayo po ba si Hua Wuming, ang himalang manggagamot, tama po ba? Bakit po kayo nandito? Himalang manggagamot? Isa siyang 5-star academician ng Pambansang Akademya ng Medisina, kinikilalang nangungunang dalubhasa ng traditional Chinese medicine sa buong mundo, si Hua Wuming, mas kilala bilang Elder Hua. Hindi ba 10 taon na ang nakalipas mula nang kayo'y nagretiro? Bakit po kayo nandito? Himalang manggagamot, Dr. Hua. Kayo po. Huwag kang gumawa ng kwento. Ako'y isang simpleng doktor lang sa probinsiya. Paano mo ako maihahambing sa sinasabi mong himalang manggagamot? Teka sandali, babalik din ako kaagad. Ganyan din ang akala ko. Pero,
Hay nako, wag na tayong mag-isip kung ano-ano. Bata pa lang ako. Doktor na siya rito sa nayon namin, tiyak na hindi siya ang himalang manggagamot na sinasabi mo. Baka nagkamali ka lang ng pagkakakilala. Sige, Hay, talagang maaasahan si Young Master. Itaas mo ang manggas mo. Mag-ingat po kayo. Bakit nagkaganyan ang sugat mo? O ayan, tapos na. Bumalik ka na at magpahinga. Kayong mga kabataan, sa susunod, huwag na kayong sumali sa anumang gulo. Sumali sa anumang gulo. Opo, salamat po Dr. Hua. Halika na, uwi na tayo. sigurado ka bang hindi siya si himalang manggagamot, Hua? AZ, tingnan mo. Habang naglalakad tayo mula klinika pa uwi, gumaling na agad ang mga sugat ko. Ang husay ng gamot na ito. Sabi ko na sa'yo, magaling talaga si Dr. Hua. Sa kakayahan niya, noong bata pa ako, nabali pa ang binti ko, pinahiran lang niya ng pamahid at agad gumaling. Ano pa kaya itong munting galos? Wala lang sa kanya ang ganitong sugat. Talaga? Kung ganoon siya kagaling, bakit nandito lang siya at naglilingkod lang bilang munting doktor sa baryo? At ano yung hawak mo? Rouge rice ito. Ito'y ang maalamat na bigas na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar bawat kilo. Isang bigas para sa mga hari na napakahirap hanapin. Anong hawak mo? Bigas na Yanji? Ito ba'y maalamat na mahigit 10,000 dolyar bawat kilo, ang ubod ng bihira at espesyal na bigas ng palasyo? Sa kabila nito, mukhang karaniwang bigas lang ito, na basta nakasalansan lang sa banga. Ha? Karaniwang bigas lang to. Anong bigas na Yanji? Ito na ang kinakain ko simula pagkabata. Mula pagkabata, ito na ang kinakain mo? AZ, pakisabi mo sa akin, ano ba talaga kayong klase ng pamilya? Anong klase ng pamilya? Hindi ba sobrang halata na rito? Naku, itong bigas na, to galing sa silangang bahagi ng baryo na itinanim ng pamilyang Lee. Sabi ni Papa, medyo kakaiba lang ang kulay niyan, pero tinina lang daw ito. Siguro para lang mas gumanda ang itsura. Tinina. Ano pa nga ba? Huwag mong sabihin, sa payak naming pamumuhay, makakakain kami nung tinatawag nilang Yanji na bigas? Pero, Hay naku, tigilan mo na yung pero. Mahilig talagang lumikha ng kung ano-ano si Papa. Lahat ng nakikita mo rito sa bahay, pati yung mga lumang kagamitan, peke lahat yon, imbento lang lahat ni Papa. sa bagay, Diba? Gutom ka na ba? Magluluto na ako ngayon, sisiguraduhin kong busog ka. gutom na ako. Kaso, yung paraan mo ng pagpapabusog sa akin, may iba pang paraan pa. Nagugutom na ako. Ngunit, mayroon pang ibang paraan para sabikin mo ako. Teka muna. Kagagaling lang natin sa pinsala. Ayon sa doktor, kailangan muna nating magpahinga ng maayos. Hindi ba magaling na ang mga sugat? Alam mo naman kung gaano ka-epektibo. Ang gamot ni Dr. Hua. Pinipilit mo na naman ako? Bakit? Bakit parang kinakabahan ako? Paano kung mapasobrang puwersa natin at biglang bumuka ulit ang sugat? Masakit pa ba ang sugat? Sige, tutulungan kitang pagalingin yan. Anong klaseng biro yan? Hindi ko na kayang pigilan ito. Narinig ko na nakakatulong daw ang paghaplos. Grabe. Palaban ka talaga? Lalo tuloy ako kinakabahan. Ang ilaw? Ang ilaw? Hindi pa nakapatay ang ilaw. Bakit kailangan pang patayin ang ilaw? Ngayong araw, gusto kong pagmasdan ng maigi ang asawa ko. Para makita ko kung paano katatakas. Tingnan natin kung paano katatakas. Ay, ang damit ko.
Hoy! Ma, AZ, may mahalagang pagpupulong sa baryo mamayang tanghali, kaya huwag ka munang palakad-lakad kung saan-saan. Manatili ka lang sa bahay, dahil may mahalaga kaming sasabihin ng papa mo. opo, nauunawaan ko po. Bakit mo pinatay ang ilaw? Sa araw na to, gusto kong pagmasdan ng mabuti ang asawa ko. Para makita ko kung paano ka tatakas. Hindi ito panaginip. Nasaan siya? Hindi ito isang panaginip. Nasaan na siya? Bakit ang aga mo pang nagising? Gising ka na pala, yang damit mo. Hindi ba't ikaw ang pumunit niyan? Babalik muna ako para makapagpalit. Huwag ka munang umalis. Dahil ako ang nakasira niyan. Siyempre, papalitan ko yan ng ilang piraso. Tara, sasama ka ni ate sa mall. Bibilhan kita ng mga bagong gamit mula ulo hanggang paa. Sisiguraduhin kong kikinang ka sa kapogian. Wag na siguro, komportable naman ang suot ko. Pero parang nakalimutan ko kung ano ang kailangan kong gawin mamayang tanghali. Hindi pwede yan. Bilang lalaki ni Shen Fuyao, pagdating sa itsura, dapat ay laging maayos. Tara. Ito. Pati ito. Ito. Pati ito. Ang dami naman yan. Itong tatlo, hindi ko kukunin, pero subukan mo lahat ng iba pa. Ano? Ang dami nito. Huwag ka nang madaldal. Bilisan mo na't sukatin mo yan. Ayos to. Ganito dapat ang lalaki ni Shen Fuyao. Kahit anong isuot mo, bumabagay sa'yo. Pero, parang may kulang pa rin. Ayun. Ganyan dapat. Magbabayad na ko. Kukunin ko lahat yan. Lahat. Pero, hindi ba sobra na ito? Simula pa lang ito, di ba? Isang tindahan pa lang to. Ang dami mo ng reklamo. Pupunta pa ba tayo sa ibang shop? Ngayong araw, lilibutin natin lahat ng mamahaling tindahan ng damit, tindahan ng relo at sapatos. Iikutin nating lahat iyon. Kung anong babagay sa'yo, bibilhin lahat ni ate yan para sa'yo. Shen Fuyao, matapos ninyong guluhin ang Black Dragon Gang kahapon, na nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon, nagawa niyo pang magkita rito ng palihim. Hampas lupa ka lang naman. Ayusin mo ang pananalita mo. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Isa ka lang tindera sa kalye galing probinsya. Ayusin mo yung pananalita mo. Huwag mo akong sisihin kung magmalupit ako sa'yo. Shen Fuyao, handa ka palang gumastos ng malaki ngayon. Ang suot mong ito, baka katumbas na ng kinikita ng Black Sparrow Club. Sa loob ng 6 na buwan, nakakapanghinayang, probinsyana ka pa rin talaga. Kahit magsuot ka pa ng mamahaling damit, hindi pa rin matatabingan yan ang amoy ng kahirapan mo. Chanki, papanagutin kita. Anong balak mo? Nandito tayo sa isang malaking mall, maraming tao dito. Kapag sinaktan mo ako, tiyak na laman ka ng balita bukas. Sinong mag-aakalang ang kilalang leader ng Black Sparrow Club? Magkakaroon din pala ng ikatatakutan balang araw? Nakakalungkot talaga. Sa palagay ko, ito'y dahil sa pakikisama mo sa probinsyanong ito nang napakatagal. Kaya pati kilos mo mukhang mababa na rin. Ikaw. Ano ka? Ang alam mo lang ay makipagsuntukan, pero pareho ka lang din ng ibang babae.
Balang araw, paluluhurin at iiyakin kita habang nagmamakaawa ka na patawarin kita. Pagdating ng oras na yon, hahayaan kong manood sa gilid itong probinsyanong kasama mo. Aray! Ang kamay ko! Pwede na. Di ka nga nagpapahuli bilang asawa ko. Pareho talaga tayo. Nagkataon lang na nakabendang isa niyang kamay, kaya nasapul ko lang siya. Wala ba kayong takot? Bakit? Isusumbong mo ako? Nakarecord sa phone ko ang buong usapan natin. Isishare ko ito ngayon para malaman ng lahat ang totoo at makita nila kung sino talaga ang dapat parusahan. Huwag mong akalaing basta-basta mo lang maaapi ang asawa ko. Lubhang mahiwaga ang lugar na gramo ng Ning, kaya kahit wala ako, kaya ka pa rin niyang pabagsakin. Gramo ng Ning, may nakaligtaan ba akong gawin? AZ, may isang mahalagang pagtitipon sa baryo ngayong tanghali. Kaya huwag na huwag kang aalis o gagala. Maghintay ka lang sa bahay. May mahalagang sasabihin sa'yo sina Papa at Mama. Lagot? Sabi sa akin ni Mama, may mahalagang anunsyo sa baryo ngayong tanghali. Bilisan natin. Pagbabayaran mo yan. Xiaoqi, ay naku, tara na, bumangon ka dyan, bilisan mo. Naku naman. Anong ginagawa mo rito? Nakahiga ka pa rin? Hindi ba sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa shop para mapagpalit ng disenteng damit para sa pagtitipon ng pamilya ning mamaya? Kasalanan lang naman ito. Sa malditang babaeng si Shen Fuyao at sa taga-probinsyang iyon na si Ningze. Hayaan mo na silang dalawa. Malapit nang magsimula ang pagtitipon, wala na tayong oras para magbihis pa. Naghihintay na ang driver sa labas. Halika na, dali, tumungo na tayo sa gramo ng Ning. Sandali! Anong sabi mo? Gramo ng Ning? Tama ba yung narinig ko? Wala na tayong oras para mag-ayos. Hinihintay na tayo ng driver sa pinto. Naku, tara na, tungo na tayo sa gramo ng Ning. Sandali! Anong sabi mo? Gramo ng Ning? Tama ba ang narinig ko? Siyempre, tama iyon. Sabi ni Ning Xian, ate, ngayong tanghali opisyal nang ihahayag ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng Ning Jia Group. Ipakikilala rin niya tayo kay Young Master Ning. Galing din sa gramo ng Ning, si Ningze. Kanina pa siya nagmamadaling bumalik. Posible kayang si Ningze ang batang Panginoon ng pamilya Ning? Xiaoqi, sira na ba ulo mo? Sa itsura pa lang ni Ningze na mukhang dukha, paano siya magiging batang Panginoon ng pamilya Ning? Pero, ang dami namang taong Ning ang apelyido, yung probinsyanong si Ningze, pinalad lang siya, dahil kaprobinsya lang naman siya ng chairman ng Ning Group. Kaya baliwala iyon. tama. Tindero lang siya sa kalsada. Ni hindi niya kaya ang batang Panginoon ng mga Ning. Ate, aalis na tayo patungong gramo ng Ning. Kapag napalapit na ako sa batang Panginoon ng mga Ning, lahat ng pangmamaliit na dinanas ko ngayon, 100 beses ko silang pagbabayarin. Uy, nasaan na sina tatay at nanay? Tanghali na? Bakit wala pa sila? Anong meron ngayon? Ang daming palamuti sa labas. Sa ganitong ayos at tugtog, parang may kasalan. Wala naman akong balitang may ikakasal sa baryo natin ngayon. Hayaan mo na. Di ko naman balak makiusyoso. Nakakapagod mamasyal sa mall ngayon. Gusto ko lang humiga. Wala pang 1 oras tayong namasyal sa mall. Pagod ka na agad? Hindi ito ang Ningzena. Punong-puno ng sigla kahapon, ha? Ate, palagi mo na lang akong binibiro ng ganyan. Di ako sanay sa malisyoso mong mga biro. Hindi ba mas mabuti yon? Mahalaga ang bawat sandali natin. Paano kung ngayon na tayo? Hindi pa lumulubog ang araw. Oh, ibig sabihin pwede na paggabi? Ibig kong sabihin, kondisyon ko ngayon. Shen Fuyao, ate, itigil mo ang sasakyan. Sige na, di na kita bibiruin. Wala naman akong balak lagi kitang pagurin. Mukhang kailangan ko ng bilisan masanay sa ugali niya. Dahil sa huli, kahit ang pinakamatatag na babae, kailangan din ng pahinga. Kahit ang pinakamasipag na babae, ay kailangan din ng pahinga. Ang kapal ng mukha mo, Shen Fuyao? Isang saglit lang sa mall. Pinahiya mo na ako sa harap ng lahat. Pero sa susunod, sobrang lapit mo na sa walang hiya na ito. Sinasadya mo talaga akong ipahiya. Tunay na naghahanap ng gulo si Shen Fuyao.
Ate, ang mga karaniwang bodyguard ay hindi talaga uubra sa kanya. Sa galing niya sa pakikipaglaban, nangingilabot pa rin ako tuwing naalala ko yon. Huwag ka mag-alala, kuya. Yang dalawang iyon pawang mga bihasang tauhan ang hinayre ko. Hindi sila matatalo ni Shen Fuyaw. Habang may oras pa, tutulungan ka muna ni ate para makabawi ka sa galit mo bago pa tayo pumunta sa pagtitipon. Tara na. Malapit na ang oras ng pagtitipon. Magbihis ka na. Sandali! Anong ginagawa ninyo rito? Shen Fuyaw, ang lakas ng loob mong saktan si kuya ko. Pagsisisihan mo yan. Pagbabayarin kita ngayon din. Bakit hindi mo tanungin si kuya mo kung bakit ko siya pinarusahan? Ate! Sigurado akong kayo ang nang-api. Hay, hindi talaga kayo marunong makipag-usap ng maayos. Siya naman itong nagyayabang dahil mayaman at makapangyarihan siya, nananakit siya ng kahit sino, at ngayon, kayo pa ang binabaligtad ang kwento? Ano naman ngayon? Naku, bagsak na ngayon ang pamilya Shen. Sa harap ng pamilya Chen, para lang kayong mga insektong kay dali kong durugin. Pero, ayoko rin maging sobrang magulo ang lahat. Kung susunod ka sa akin, at uuwi kasama ang kapatid ko, ang nangyari ngayon, pwede ko nang palampasin. Nanaginip ka. Tigas ng ulo mo. Turuan nyo ng leksyon itong matigas ulong babae. Gusto kong makita siyang lumuhod mismo sa harap ni Xiaoqi upang magmakaawang isama siya pabalik sa pamilyang Chen. Opo. Shen Fuyaw, yung dalawang yon ay sinadya kong kunin para maging katunggali mo. Pwede kang sumama sa akin ngayon, o kung hindi pagbabayarin kita sa kamay na ginamit mo sa pananakit sa kapatid ko. Hello ma, magsisimula na ang pagtitipon. Sige po, papunta na kami riyan. Fuyaw, magsisimula na ang pagtitipon. Baka pwede muna tayong pumunta roon. Mahalaga ang pagtitipon. May aasikasuhin pa kami. Wala kaming oras makipag-asaran sa inyo. Tapusin na natin to agad. Kung ang pagdalo sa pagtitipon para lang bumili ng murang gulay ay mahalaga, abay siguradong magpapakain kayo sa buong barangay kapag nanganak ang baboy nyo? May ginagawa pa kami. Wala kaming panahon para makipagtalo sa inyo. Tapusin na natin ito agad. Kung ang pagpunta sa palengke para mamulot ng mga bulok na repolyo ang tawag mong gawain, baka na may pagnanganak ang baboy ninyo. Kailangan mo pang pakainin ang buong baryo. Chenki, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kapag nagpatuloy ka pa sa paglalabas ng kung ano-ano, pinapahiya mo lang ang pamilya ninyong Chen. Para sa kaalaman ninyo, iisang anunsyo lang para sa tagapagmana ng pamilyang Ning. Walang palengke-palengke na sinasabi ninyo. Tagapagmana? Anong tagapagmana? Paano mo nalaman? Ang Ning Group ay may daan-daang tauhan. Bakit naman ang Ning Group? Mag-aabalang padalhan ka pa ng paanyaya? Isang hamak na magsasaka? Akala mo ba kapantay kita? Alam nyo ba na ang Ning Group ay personal akong inanyayahan? Chenki, anong saysay ng sinasabi mo? Hindi naman tayo papunta sa iisang destinasyon, kaya mas mabuting kanya-kanya na lang tayo. Hoy, teka lang. Ngayon ang pamilya naming Chen ay sinusuportahan ng nakababatang kapatid ng chairman ng pamilyang Ning at ni Ning Xian. Sa tulong niya, napakalakas na ng pamilya naming Chen. At kayong dalawa, kung nais niyong umalis, hindi iyon magiging ganong kadali. Tama ba? Ning Xian, bakit kapangalan siya ng tita ko? Anong sabi mo? Tita mo si Ning Xian? Tiya mo si Ning Xian. Ning Xiao Xian, may kulang na letra. May kulang na salita. At nagkukunwari kang panganay na Panginoon ng pamilyang Ning? Sadya mo bang ginagawa to para humingi ng pera? Chenchi, mukhang kinalimutan mo na ang sakit ng gumaling ang sugat mo tungkol sa pagharang sa'yo ni Sister Chiang Wei. Nakalimutan mo na ba yon? Akala niyo pa rin ba? Napoprotektahan pa kayo ni Ning Chiangwei? Isa lang siyang munting presidente. Ang pagharang na ginawa niya, hindi namin kinatatakutan yan. Kaya pa rin naming maging makapangyarihan sa Ning Group. Dahil dito, si Young Master Ning pa rin ang magpapasya, hindi yang si Ning Qiangwei. Ikaw? Sa tingin ko, kayong magkapatid na Chenchi ay hindi talaga titigil ng basta-basta. Brother, mamaya humanap ka ng tiempo para makahingi ng tulong. Ako muna ang haharap sa kanila rito. Di pwede. Tingnan mo ang bisig ng dalawang yan. 3 beses na mas malaki sa'yo. Hindi kita iiwan sa panganib ng mag-isa. Sasama ako sa'yo. Lintik, hanggang ngayon, may oras pa kayong maglandian sa harap ko. Sige, kayong dalawa, parusahan ninyo ang kamay niya. May lakas ka pang loob na magkunwari para sa pera ng Young Master Ning? Sige, sugurin nyo. Opo. Paano mo nasabi na hindi siya ang panganay na Panginoon ng pamilyang Ning? Papa? Mama? Bakit po kayo nandito? Matandang ito. Anong sinabi mo? Ibig mong sabihin, ang taong probinsyano na ito ay ang eldest Young Master ng pamilyang Ning?
Ma, bakit po kayo narito? Hoy, matandang hukluban, anong sinabi mo? Sinasabi mo ba na ang probinsyanong ito ay ang panganay na young master ng pamilyang Ning? Oo nga pa, tila nagkakamali kayo ng tawag. Ako ang anak ninyo, hindi kung sinong young master ng pamilyang Ning. Kung ngayon ko ihahayag na si AZ ang tunay na tagapagmana, pag-uusapan pa ang kaniyang katayuan, mababaliwala ang pagtitipong ito, di ba? Mas mabuti yatang huwag muna itong banggitin. Kahit si AZ, hindi man siya ang panganay na young master ng pamilyang Ning, wala pa rin kayong karapatang apihin siya ng ganyan. Kung hindi pala siya ang panganay na young master ng pamilyang Ning, bakit mo pa ako dinadalhan ng walang saysay na satsat? Pa, mag-ingat ka. Kuya, Anak ko, Ayos lang ako. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Ngayon din ay dapat kayong humingi ng tawad kina Aze at Xiao Shen. Kung hindi, haharapin ninyo ang galit ko. Anong sabi mo? Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Pinapapagsorry mo ako sa inyo, mga probinsyano? Baka sobra kang kumain ng nakalalasong kabuti sa probinsya, kaya nakalimot ka na kung sino ka talaga? Xiaoqi, huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa kanila. May dala akong mga tauhan, ni isa'y di makakatakas sa kanila. Shen Fuyao, dahil pinili mo ang probinsyanong yan, huwag kang magsisi kapag di ako nagpakahabag. Chanchi, gusto kong makita kung mas magaling nga ba ang mga tauhan mo o mas mahusay akong lumaban. Ang hambog mo. Shen Fuyao, hindi mo kayang talunin ang lahat mag-isa. Binigyan na kita ng pagkakataong sumuko, pero sinayang mo iyon. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon para humingi ng tawad, pero hindi nyo iyon pinansin. Boss, magsisimula na ang pulong para sa bago ninyong posisyon. Kung hindi pa tayo aalis at mahuli tayo, baka mawalan tayo ng karapatang pumasok. Ay, nakalimutan ko ang pulong. Maswerte kayo ngayon. Kailangan pa naming pumunta ni Xiaoqi para dumalo sa pagtitipon ng tagapagmana ng Ning Group. Ang mahalagang pulong. Papalampasin ko muna ang ginawa ninyo ngayon. Brother, tara na. Maswerte lang kayo ngayon. Humanda kayo, parurusahan ko rin kayo sa tamang oras. Buti na lang at walang nangyaring gulo. Kung hindi, paano tayo makakarating sa pagtitipon? Halika kayo, bilisan natin, magsisimula na ito. Tara! Ning Aiguo, hahayaan mo ba talaga silang apihin si Aze? At nagawa pa nilang magpasikat sa mismong pulong ni Aze. Tatawag ako kaagad para kansilahin ang karapatan nilang lumahok. Papa Mama, ano pa ang hinihintay niyo? Tara na po! Pagdating natin roon, hindi pa huli para ayusin ang bagay na ito. Hindi. Anong ginagawa nila roon? Gawa ito sa gintong nanmuna kahoy at bagay ito sa mga kagamitan sa loob. Ang halaga nito ay lampas 10 milyong dolyar. Ate, nananaginip ka lang ba? Uan itong gawa sa Phoebe Zenan, katernong bahagi ito ng set sa loob. Mahigit 8 digit ang presyo nito. Ate, tigilan mo nga ang pag-iimbento. Sobrang hirap ng pamilya nila, kaya paano nila kakayaning bumili ng ganito kamahal na upuan? Siguradong, hindi ako nagkakamali. Tingnan mo ang disenyo, pati kulay nito. Siguradong original ito. Ito. Isang tasa ito mula sa North Song Ruware na kilala bilang Sky Blue Glaze. Sa autumn auction ng Christie's, nabenta ito sa presyong 56 na milyong Hong Kong dolyar. Ay naku, sa ganito kalayong lugar, paano nagkaroon dito ng ganitong uri ng koleksyon? Kuya, pakiramdam ko rin ay tunay ito. Dahil sa makatuwiran mong paliwanag kanina, nagsisimula na akong pagdudahan ang sarili kong mata. Ate, ang mga ito, puro peke lang na binili ni Papa sa Pinduoduo, buy one take one pa nga. Kung tunay kaming mayaman, kung talagang marami kaming pera, ganito pa rin ba ang itsura ng bahay natin? Hindi ba tay? Papa? Oo, tama ka. Lahat ng ito ay mga basurang walang saysay. Kung gusto ni Xiao Shen, pwede siyang pumili kahit alin. Ang isang iyon ay porselanang mula pa sa panahon ni Qianlong. Ang presyo niyan ay nasa 9 na digit na dolyar. Narinig ko noon na binili iyon ng isang misteryosong mamimili at mula noon hindi na muling ipinakita. Pero tingnan nyo, nakahilera lang iyon doon. Tapos sinabitan pa ng tuyong rosas. Sobrang sayang talaga. Ate, mukhang sumusobra ka na. Paano rin naman nila mabibili ang ganyang kamahal na koleksyon? Nakalimutan mo na ba? Noong isang taon, gumastos tayo ng 3 milyong dolyar para lang sa isang subasta ng peking bagay. Hindi ba't halos kamukha rin iyon ng orihinal? Xiaoqi, tama ka. Kung tunay talaga ang lahat ng ito, hindi sana ganito kahirap ang pamilyang Ning. Excuse me po, makikiraan? Papunta na kami sa handaan. Ano ba ang ginagawa ninyo? Tara na, bilisan nyo. Ano bang problema mo? Dahil peke lang naman ang mga ito. Ang mga basurang to ay hindi dapat itinatago. Naku, Kaya't ang mga gamit na to ay hindi dapat itabi.
Aray! Mga paborito ko yan. Pinili mong ikubli ang totoong pagkakakilanlan ng anak mo. Ngayon kailangan mong harapin ang karma. Di ba? Chenchi, awatin mo ang ate mo. Isang basurang gamit lang ang binabasag. Bakit ko siya aawatin? Hindi po pwede na gamitin niyo pa ang mga peking gamit na to para lokohin ang matitinong tao sa collection meet. Ikaw, Xiao Shen, bilisan mo, awatin mo siya. pa? Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo siyang magbasag hanggat nais niya, kahit ano pa ang basagin niya. Titingnan ko lang yang pamilyang Chen kung may sapat ba silang daan-daang milyong dolyar para pagbayaran ang ginagawa niya. Para sa isang basurang peke lang, inaasahan mo pang bayaran ka namin? Sinadyang pagsira ng pag-aari ng iba? Sapat na yan para ibilanggo ka ng ilang araw tapos ayaw mo pang magbayad? Gusto mo ng bayad, di ba? Heto! Halika rito. Itong dalawang basurang to, babayaran kita ng tig-iisang dolyar. Yung natitirang 8 dolyar, balato ko na sa'yo. Kahit hindi man mahal ang mga gamit na to, pinili pa rin yan ng tatay ko gamit ang perang pinaghirapan niya mismo. Hinding-hindi ko hahayaang hamakin mo siya ng ganyan. Kahit hindi mamahalin ang mga gamit na to, pinaghirapan to ni Papa at pinag-ipunan pa niya para mabili, kaya hinding-hindi ko papayagang bastusin mo siya. Ate, nais niya ulit akong saktan. Tapusin nyo na agad yan. Marami pa tayong gagawin. AZ, alagaan mo muna sina Papa at Mama. Ako na ang bahala rito. Ganyan ang mabuti kong manugang. May paninindigan. Kung may oras ka pang magsalita, bakit di ka na lang tumawag ng backup? Ayaw kong masaktan ang pinakahinihintay kong manugang ngayong narito na siya. Hello? Sixth aunt? Nandito ako sa lumang bahay. Pumunta ka rito kaagad. 5 segundo, nariyan na. Huwag kang mag-alala. Nandyan si Aunt Leo. Maliit na bagay lang to. Hindi pwede? Hindi ba nagkasundo na tayo? Huwag mo akong iiwan. Maayos lang sina Papa at Mama. Huwag kang mag-alala. Paano nangyari ito? Iha, tumabi ka muna. Hayaan mong anak ko na ang humarap sa kanila. Siya. Aunt Leo, huwag mo nang idamay si Shitu sa gulo mo. Bata lang yan. Akala ba niya mapipigilan niya ang mga kinuha kong eksperto? Sugurin nyo na silang lahat. Pagbayarin niyo silang husto. Ito. Ito'y. Ate, delikado yung bata. Bilisan mo, alis na tayo. Hoy, tumigil ka. Huwag kang umalis. Anak, huwag mo na silang habulin. Tama ang papa mo, anak. Huwag mo na silang patulan. Magdidiwang na para sa ang bagong tagapagmana ng Ning Group. Tara na, punta na tayo roon. Pa, kilala niyo ba kung sino ang tagapagmana ng Ning Group? Sa kalagayan natin, hindi natin maaabot ang ganong makapangyarihang tao. Mahirap? Ganiyan na ba talaga ang mga mahihirap na yon? Oo nga, panuurin na lang natin sila. Tara na, baka may maganda pang mangyari, Tara. Itong mga taong ito. Sila, sobrang galing nila, di ba? Hindi lang basta magaling, parang kanila na ang buong industriya. Ana. Itong mga tao. Itong mga tao, parang bigatin sila, di ba? Higit pa sila sa simpleng bigatin. Halos kalahati ng pinakamakapangyarihan sa bansa ay narito. Yung nandoon, ang chairman ng Kaisheng Group, President Zhao, nangunguna siya sa larangan ng renewable energy. Samantalang yung isa pa ay si President Ma ng Jinzhou Group. Halos lahat ng mall sa lungsod. Pag-aari niya, siya ang itinuturing na hari ng komersyo. Ganon ba sila kalakas? Narito rin pala, ang pinakamayamang tao sa kabisera, si President Zhao, pati ang pamilyang taga-kabisera, dumating din si Young Master Lu. Karaniwan, bago mo pa sila makausap, kailangan mo munang magpa-appointment. Ibang klase talaga. Ang First Capital, ito'y selebrasyon para sa tagapagmana ng Ning Group. Sino ang mag-aakalang na ang Ning Group mula sa First Capital ay nandito lang pala sa baryo natin? Hindi ko rin akalain. Sobrang laking sorpresa ito. Ay! Naku! Anong gagawin mo riyan sa taas? Makapangyarihan ang pamilyang yan. Hindi kayang sumabay ang pamilya natin. Pasensya na. At hindi ko napuna. Hala, muntik pa akong magkamali ng lugar. Hay.
Chenchi, ano bang plano mo? Shen Fuyao, dinala mo pa rito ang asawa mong hamak, pati buong pamilya mo, para lang makakain ng libre. Hindi ka man lang napapatingin sa sarili mo na para sa gaya niyong hamak, hindi ito ang tamang lugar? Pinapayuhan ko kayo, maging matalino naman, at agad nang umalis dito? Lalo ka na. Ikaw, walang kwenta ka. Kapag naglakas loob ka pang galawin ang lalaki ko, sisiguraduhin kong mananagot ka ng husto. Oy, Chen. Ito ay selebrasyon para sa tagapagmana ng Young Master Ning. Kung magyayabang ka rito, mukhang hindi mo na yata kailangan ang puhunan mula sa pamilyang Ning. Palagay ko, ayaw mo na talagang makamit ang puhunan ng pamilyang Ning. Kayong mga probinsyano, huwag niyong sabihin na dahil Ning ang apelido niyo, ay tunay na pamilyang Ning na kayo. Sasabihin ko sa inyo, ang pamilyang Chen ko ay malapit nang makakuha ng puhunan mula sa Ning Group. Pag nangyari yon, kailangan nila akong igalang. Sino ba kayo sa akala nyo? Kung hindi pa kayo umalis, magpatawag ako ng mga gwardiya para hilahin kayo palabas. Kung ganon, subukan mo. Sige! Sandali. Huwag ka munang magmadali. Silipin mo muna sa labas. Magandang araw po, boss. Itong dalagitang ito, tila bata pa siya, ngunit siya na pala ang pinuno ng Black Sparrow Club at pati ng Black Dragon Gang. Tayo na kayo? Huwag na kayong gumawa ng ganyang gulo. Dito i-anunsyo ng Ning Group ang kanilang tagapagmana, kaya't manatili tayong tahimik. Huwag na huwag nating paiinitin ang ulo ng mga tao ng Ning Group. Binibini? Ang Ning Group, ang pinakamalaking korporasyon sa buong mundo, ngunit mag-aanunsyo sila ng tagapagmana sa ganitong lugar? Hindi ba't masyado itong payak? Papa, ikaw, nasamid ka ba? Oo, nasamid lang naman ako. Baka gusto lang ng mga tao sa Ning Group na makisalamuha sa ganitong kasimpleng lugar. Tutal, sa laki ng yaman ng pamilya nila, di na nila kailangan ng engrandeng palabas para ipakita ang kanilang estado. Pangalan pa lang nila ay kinatatakutan na ng lahat. Kasi, sa mga pamilyang kasing yaman nila, hindi na nila kailangang magdaos ng magarang palabas para ipakita ang kanilang estado. Sapat na ang pangalan nila para katakutan sila ng lahat. Hindi ko inakala na malawak din pala ang nayon natin. Dito ako lumaki, pero hindi ko nalaman na ang tagapagmana ng Ning Capital ay narito lang pala sa nayon natin. Ang mundo ng mga mayaman talagang mahirap unawain. Parang may kakaiba. Bakit mukhang lahat sila nakatingin sa direksyon natin? Tsaka, lalo na, yung dalawang malalaking taong iyon, ang tingin nila sa atin, hindi tingin sa karaniwang tao. Para silang nakatutok sa tagapagmana ng Ning Capital. Huwag kang masyadong mag-alala. Baka iniisip lang nila na ang ganda-ganda ni Fuyao. At tignan mo, ang dami niyang kasamang nakaitim. Baka nagtataka lang sila. Sige. Tama po kayo, Papa. Siguro po, ang mga tao ko ay sobrang kapansin-pansin. Hintayin nyo na lang sa labas, huwag na kayong magtagal dito. Sige po, boss. Kayo palang dalawa, bakit pa rin kayo nandito? Akala nyo ba, kung mananatili kayo rito, bigla na lang babaguhin ang kapalaran ninyo at bigla kayong yayaman? Hay, sa inyong dalawa? Yung isa karaniwang tindero lang, yung isa naman ay basagulero lang. Sa tingin nyo babagay kayo rito? Umalis na kayo. Baka mamaya, pagdating ng mga tao ng Ning Group, ituring kayong parang asong gala at itaboy kayo. Ang taong itataboy na parang aso ay walang iba kundi ikaw. Ikaw lang. Matandang uugod-ugod. Ano bang sinasabi mo? Subukan mo lang. Sige, tingnan natin kung anong mangyayari. Tingnan na lang natin mamaya kung sino ang parang basurang aso ang palalayasin dito. Naku pa, hindi naman natin bahay to. Bakit naman kayo nag-aastang ganyan? Hay nako, tama ang sabi ni anak. Tumahimik ka na nga. Wala rin namang mali sa sinabi ni Chenki. Totoo namang hindi ito ang lugar kung nasaan dapat tayo. Niwala tayong imbitasyon. Kung ma-offend si Ning Capital, yari talaga tayo. Umalis na lang kaya tayo? Bakit tayo aalis? Pwedeng pumunta rito ang mga kababayan natin. Kung wala tayo, hindi pwedeng magsimula ang pagtitipong ito. Huwag kang matakot. Nagsisimula na naman.
Aray ko! Aray! Sige, sa bahay na lang kayo mag-arte. Aray! Aray ko po! Sige, sa bahay na lang tayo umarte. Ginoong Chen, Young Master Chen. Nabalitaan ko mula sa assistant ko na muling isasama ni Miss Ning Xian ang pangalan ng Ning Group sa kanilang listahan ng mga pamumuhunan. Sana maisama nyo ang pamilyang Shen. Matagal na rin tayong magkakilala. May lakas ka pa ba ng loob harapin ako matapos ang lahat? O tingnan mo itong kamay ko. Muntik na itong mapilayan. At dahil yan sa paborito mong babaeng anak mo. Maliban na lang kung paluluhurin mo siya sa harapan ng mga makapangyarihang tao para humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos niyon, kailangan pa niyang sumunod at maglingkod sa akin ng tapat. Saka ko palang iisipin kausapin si Young Master Ning para tulungan ang pamilyang Shen ninyo. Kundi, kapag ang Ning Group ay namuhunan na sa pamilyang Chen namin, sisiguraduhin kong babagsak ang pamilyang Shen ninyo. Sandali lang, pupuntahan ko muna ang pasaway kong anak para humingi ng tawad. Sandali lang kayo, pupuntahan ko ang suwail kong anak ngayon para humingi ng paumanhin. Ikaw, bastos na anak? Ako ay. Wala akong pakialam kung sino ka, pero akin na si Fuyaw ngayon. Kung layon mo siyang saktan, kailangan mo munang harapin ako. At dahil lang sa iyo, isang hamak na tindero't lagalag, akala mo may karapatang manghimasok sa pamilya ko? Shen Wanlong, huwag kang manggulo rito. Ang tampok ngayon ay si Ning Capital, pinuno ng pamilya Ning. Nandito ka para kay Chenchi, pero sinusubukan mong agawin ng eksena. Agawin ng eksena? Kung sa oras na ito, sa harap ng lahat, ay lumuhod ka kay Batang Chen, makukuha ko pa ba ang pansin nila? Lumuluhod lamang ako sa langit, lupa, at sa aking ina, at wala nang iba. Walang hiya kang anak. Ang pisikal na pananakit, walang mabuting ibubunga sa'yo. Hoy, batang hamog. Huwag mong akalain na dahil narito ka sa nayo ng pamilya Ning, ay ligtas ka sa parusa ko. Pagkalabas mo sa buluwagang ito, titiyakin kong malaki ang ibabayad mo. Hindi ko na kaya ito. Shen Wanlong, 50 taong gulang ka na? Dapat alam mo na ang hangganan ng kayabangan mo. Sino ka ba sa tingin mo ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa akin? Kung ganon, manood ka ng mabuti kung sino talaga ako. Ang mukhang yan, parang nakita ko na dati. Para siyang ang tagapangulo ng Ning Capital. Kung ganoon, tingnan mong maigi kung sino talaga ako. Ang mukhang yan, parang nakita ko na yan kung saan kamukha ng chairman ng Ning Capital. Tay, anong nangyayari? Kailan pa po kayo naging chairman ng Ning Capital? Ang mga taga Ning Capital ay wala pa rito. Isa ka lang probinsyanong kahawig ni President Ning. Bakit? Dahil lang nakaayos ka? Lakas loob ka pang magyabang sa akin? Ayusin mo ang pananalita mo. Mabait sa akin si Uncle Shen, huwag kang mag-imbento at mang-insulto rito. Walang karapatan ang isang estrangherong tulad mo na pakialaman kung sino ang tatay ko. Akala mo ba madali kaming apihin sa pamilya Ning? Humingi ka ng tawad sa tatay ko. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang probinsyano? At ikaw, suwail na anak, hindi mo pinili ang kayamanan ng pamilyang Chen. Sa halip ay sumama ka sa isang grupo ng mga taga-bukid. Ang pangalan ng pamilyang Shen, sinira mo dahil sa kanila. Talagang wala kayong galang. Nag-iiskandalo kayo rito sa gramo ng Ning. Humingi kayo agad ng tawad sa asawa ko. Kundi, huwag nyo nang asahang makalalabas pa kayo sa nayong ito. Ha. Isa kayong grupo ng mga ignorante na mga taga-bukid. Sinabi ko na sa inyo, malakas ang impluwensiya ni Batang Chen. Subukan nyo lang akong galawin. Sisiguraduhin kong ang gramo ng Ning ay magdurusa. Ano naman sa akin si Chenki? Kung gagalawin nyo ang gramo ng Ning, pati buhay ko'y isasakripisyo ko para managot kayong lahat? Shen Wanlong, nandito ka sa gramo ng Ning. Hindi ka pwedeng magwala rito. Humingi ka ng tawad sa 2 bata at papayagan kitang umalis. Paumanhin? Akala mo ba, totoo na ang isang chairman ng Ning Capital? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako hihingi ng tawad. Parurusahan ko pa ang mapagpanggap na tulad mo. Anong balak mong gawin? Ako. Ang tapang mo namang saktan ng tatay ko? Panagutan mo yan. Huwag kang pabigla-bigla.
May paraan ako. Shen Wanlong, sira na ba ang ulo mo? Nananakit ka ng iba sa harap ng lahat. Hindi mo ba alam ang mapatakaran dito? Humingi ka kaagad ng tawad kay Ginoong Ning. Gaano man kalaki ang gulo, masama pa rin ang manakit ng kapwa. Ngayon ang araw ng pagtitipon para sa tagapagmana ng Ning. Sa kaguluhan mong iyan, hindi mo ba iginagalang ang Ning Capital? Shen Wanlong, ang sampal na yon, hindi dapat sa kanya. Ako. Ano ngayon kung nasaktan kita? Ikaw, isang simpleng taga-bukid, nagpapanggap kang tagapangulong Ning, at naglakas loob ka pang manghimasok sa pamilya ko? Hindi ba nararapat lang kitang turuan ng leksyon? Napakatigas ng ulo mo. Shen Wanlong, ngayon na mismo, kailangan mong humingi ng tawad kay Ginoong Ning. Kahit hindi kumilos ang pamilyang Ning, ako ang kikilos. Upang ako mismo ang gumiba sa inyong pamilya, Shen. Nasaktan? Ano ngayon? Isa lang naman siyang taga-bukid. Ano bang masama kung masaktan siya? Lahat ng narito ay mga kilalang tao. Tanging pamilya lang nila ang taga-bukid dito. Matagal na sana silang umalis. Kahit hindi gumalaw ang pamilya Ning, ako na mismo ang kikilos at personal para tapusin ang karera mo, pamilya Shen. Natapos ko na ang kailangang gawin. Isa lang siyang ordinaryong probinsyano. Masama ba kung turuan siya ng leksyon? Mga bigati nang narito sa kwartong ito. Samantalang ang pamilya nila ay mga promdi lang, nararapat lang silang paalisin. Mabuti at dalisay ang puso ng pamilya ni Uncle Ning. Mas maigi pa sila kaysa sa iyo, na walang galang sa kapwa. Huwag mo na silang maliitin. Tama, pare-pareho ang lahat sa mundong ito. Anong karapatan mong tawagin sila mga probinsyano? Sa ganyang uri ng pag-iisip, hindi ka nararapat na makaupo rito kasama namin. Kahit pa ordinaryong magsasaka lang si Ginoong Ning, wala kayong karapatang saktan. O alipustahin siya, mag-sorry kayo kaagad kay Ginoong Ning. Humingi ka ng patawad. Nasiraan na ba kayong dalawa ng bait? Gusto niyo ba talagang mag-sorry ako sa isang hamak na tao? Sila ang nagbababa ng level ng... Manahimik ka. Sa isang taong walang modo, na ni kaunting paggalang ay di pa rin maunawaan, umalis ka na agad dito. Oo, umalis ka. Ayaw naming makasama ang kagaya mo sa iisang silid. Anong sabi mo? Kayong dalawa, dahil lang sa isang promdi, papaalisin niyo ako? Anong sinabi mo? Kayong dalawa, dahil lang sa isang magsasaka, palalayasin niyo ako? Ang sandigan naming pamilyang Chen ay walang iba kundi ang Ning Capital. Kung maglakas loob kayong salungatin ang kapatid ko, hindi ba kayo takot na singilin namin kayo pagkatapos nito? Tama. Napakalawak ng impluensya ng pamilyang Chen. Wala akong pakialam sa walang kwentang pamilyang Chen na yan. Dito sa aming gramo ng Ning, kung maglakas loob kayong hamakin sina AZ at Uncle Ning, lumayas na kayo sa harap ko. Ang pagtitipong ito ay hindi para sa inyo. Aunt Liu, panglimang uncle, bakit kayo narito? Hindi ko kayo nakita sa pulong kanina, akala ko abala pa kayo sa bukid. Kaya kami narito, para tumulong magligpit ng basura. May narinig kasi kaming tahol sa may pintuan kanina. Sino kaya yun? Hep hep hep, anong balak mo? Mananakit ka ba sa liwanag ng araw? Sinasabi ko sa'yo, sakaling saktan mo ako, kayo bang mga taga-bukid? Kaya niyo ba akong bayaran? Karahasan ba? Ginagawa ko lang ang nararapat. Lumayas kayo. Anong ginagawa mo? Nanakit ka sa harap ng maraming tao. Sinasabi ko sa'yo, kapag sinaktan mo ako, kayang bayaran ba ng mga magsasaka ang pinsala? Nanakit? Tama lang ang ginagawa ko. Umalis ka rito. Hindi ka tinatanggap dito sa gramo ng Ning. Hump, itong gramo ng Ning ay sakop ng pamilyang Ning. Inanyayahan ako ng pamilyang Ning na pumunta rito. Kayong mga hamak na magsasaka, may karapatan ba kayong palayasin ako? Inanyayahan ka ng pamilyang Ning dito, hindi para alipustahin ang mga taga rito o maghari-harian. Tumahimik ka, masamang babae. Darating ang araw na ako ang masusunod sa iyo at gagawin ko sa iyo ang... Isara mo ang mabaho mong bibig. Umalis ka rito. Umalis ka sa gramo ng Ning. Umalis ka. Lumayas ka na rito. Lumayas ka sa gramo ng Ning. Sige. Hamak na baryo lang ito, di ba? Kapag dumating na si Young Master Ning, tingnan natin kung paano ko kayo isa-isa ko kayong pagbabayarin. Ang kapal ng mukha mo. Ning Changwei, pinalayas nila ako. Sabihan mo sila. Kung nais mo pang manatili dito, tumahimik ka na lang. Sige. Kapag dumating si Ning Xian mamaya, titingnan natin kung yayabang ka pa. Naipit sa trapiko si Miss Ning Xian. Mukhang hindi na siya aabot sa oras. At ngayon ay ihahayag ko na sa lahat ang tagapagmana ng Ning Capital. Teka muna.
Kahit wala si Ning Xian dito, gusto mo bang sabihin na hindi mo nahihintayin sina Young Master Ning at Chairman Ning at magpapatuloy ka na lang? Ning Changwei, palagi kang umaabuso sa kapangyarihan. Balak mo bang isantabi ang autoridad ni na Chairman Ning at Young Master Ning? Mukhang sa ating lahat, kayong ilang hangal ang hindi pa nakakaalam na sina Chairman Ning at Young Master ng pamilyang Ning ay narito na pala. Ano? Anong sinasabi mo? Kung narito nga sila, hindi ba't dapat ay magkakilala silang dalawa? Nagbigay na sila ng pahiwatig sa iyo. Sige, sabihin mo sa amin. Alin ba sa mga ito? Si Young Master Ning? Ipinapahayag ko. Ang nag-iisang tagapagmana ng Ning Capital, ang Young Master ng pamilya Ning, ay walang iba kundi ang kapatid ko, si Ning Ze. Ano? Ipinahahayag ko na ang nag-iisang tagapagmana ng Ning Capital, ang batang pinuno ng pamilya Ning, ay walang iba kundi ang kapatid ko, si Ning Ze. Ano? Ning Changwei, nasiraan ka na ba? Sinasabi mo na itong nagtitinda sa kalsada ay ang nakatatandang amo ng pamilya Ning? Tama siyang Master Chen. Kung siya nga ang tagapagmana, ibig sabihin, ang tagabukid na yan, siya rin si Chairman Ning? Sinampal ko lang siya kanina. Kung totoo ngang ganyan ang posisyon niya, matagal na sa sana akong kinaladkad ng mga bodyguard. Tama. Dumating na si Miss Ning Xian. Pasensya. Nahuli ako sa trapiko. Nagsimula na ba ang seremonya ng tagapagmana? Ay, Miss Ning Xian, dumating ka rin sa wakas. Sinabi ni Ning Qiangwei na itong tagabukid ang tagapagmana. Siguradong kung ano-ano lang ang sinasabi niya, hindi ba? Hoy, Miss Ning Xian, sabihin mo sa amin agad kung sino talaga ang tunay na tagapagmana. Madam Ning, isa kayo sa mga namumuno ng pamilya Ning. Kayo lang ang paniniwalaan namin. Sino ang tinatawag ninyong tagabukid? Tiay. Oh, Tiay. Tiay. Tiya. mga ginuot binibini. Tama ang sabi ni Chiang Wei. Si Ning Ze, ang tunay na tagapagmana ng Ning Capital, ang nag-iisang tagapagmana. Ano? Anong sabi nyo? Siya ba ang tagapagmana ng pamilyang Ning? Kung siya nga ang tagapagmana ng pamilyang Ning, paano? Maaring nagbebenta lang siya sa kalye? Isa pa, ang pangalan ni Tia ay Ning Xiaoshan at hindi Ning Xian. Oo nga. Baka nagkakamali lang kayo? Nagkakamali? Ang tagapagmana ng pamilyang Ning, karapatan mo ba siyang pagdudahan? Nakikita niyo ba siya? Siya ang aming Ning Capital bilang chairman, si Sir Ning Aiguo, at siya rin ang ama ni Ning Ze. Tapos na. Tapos na ang pamilyang Chen. Tiyak na mapaparusahan ako. Pa? Ako ang tagapagmana at kayo ang chairman. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Pa? Ako pala ang tagapagmana? At kayo po ang chairman? Ano nga po ba talaga ang nangyayari rito? Ito ang aral ng ating mga ninuno sa pamilyang Ning. Ang bawat tagapagmana ay dapat mamuhay sa payak na kapaligiran upang mahubog at lumaki, at mula sa pinakababang antas ay magsikap at maranasan ang hirap. Sa oras na kailangan ng akuin ang tungkulin at marunong na sa mga pananagutan, tsaka palang malalaman ang tunay na pagkatao. Oh, naaalala mo pa ba? Ang una kong sinabi sa'yo, na may tinatago akong sikreto na halos hindi ko na mapigil na ibunyag. Ito na yon. Ang pamilya natin ay matagal nang naglilihim ng kayamanan. Itong sikreto po ba ang tinutukoy ninyo? Pa? Ma? Ang husay niyo magtago sa akin. Sa napakaraming taon. Sa kagustuhan niyong samahan ako sa hirap, tiyak marami rin kayong tiniis na pasakit, di ba? Salamat po sa lahat ng hirap ninyo. Ikaw, hindi mo ba kami sinisisi? Bakit ko naman po gagawin yon? Iniisip ko lang, na sigurado rin po kayong nahirapan. Kaya pala yung pintura sa bahay, ang mamahaling bigas, ang gintong puno, pati na rin yung kinachenchi na nasirang mga antigong gamit, lahat pala'y totoo. Hindi pala. Yon peke? Oo, tunay ang lahat ng iyon. Fuyaw, ang paborito mong blue and white porcelain set. Ito na ang magiging sagisag ng pangako ninyong dalawa. Salamat po, Ma.
Manugang, nagkamali ako. Hindi ko po nakita ang tunay ninyong halaga, kaya nabastos ko po kayo. Pati si tagapangulong Ning. Maari po ba ninyong ipamalas ang inyong kabaitan at alang-alang kay Fuyao? Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Gagamitin mo ba ang pagiging mag-ama ninyo? Noong inapi mo ang aking mga magulang at pinilit mo si Fuyao na magpakasal, naisip mo ba ang pagiging mag-ama ninyo? Lumayas ka. Young Master Ning, Young Mistress Ning, nagkamali po ako. Hindi ko po kayo dapat pinahiya at lalo ko pong hindi dapat minura. Sina, Tagapangulong Ning, pati si Chairman Ning at ang nayo ng Ning. Sana po'y palampasin nyo na lang ang lahat ng nagawa kong mali, ha? Tama po. Nako, Young Master Ning, alam po namin na nagkamali kami. Maawa naman po sana kayo at patawarin niyo po ulit kami. Pagkakataon, nang pinahiya nyo ang mga magulang ko at inapi si Fuyao, naisip nyo ba na bigyan sila ng pagkakataon? Alam namin, nagkamali kami. Maawa ka na, pagbigyan mo kami, patawarin mo kami kahit minsan lang. Pagkakataon, nang ininsulto nyo ang mga magulang ko at nang inapi nyo si Fuyao, naisip nyo bang bigyan sila ng tsansa? Kayo, palayasin ang tatlong to. Simula ngayon, i-block nyo lahat. Ang lahat ng resources ng pamilya Chen, pati na rin ang kanilang mga proyekto. At saka, gumawa rin ng listahan ng mga danyos sa kagamitan na kailangang bayaran. Opo, Young Master. Young Master, Young Master, Young Mistress. Layas, alis na kayo. Layas, wag na kayong bumalik. Layas na, alis. Wag na kayong bumalik dito. Bukod diyan, may isa pa akong iaanunsyo. Sa Ning Group, ang dating bakante na posisyon sa investment, ibinibigay ko na ito kay Fuyao, partikular sa Shen Group. Ako. Xiao Shen, karapat-dapat ka dyan. Ang bait mo sa anak ko, kaya tanggapin mo ito. Salamat pa. Salamat, Ma. Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Dahil ang bait-bait mo sa anak ko, heto para sa'yo. Salamat, Tay. Salamat, Nay. Tinitiyak kong hindi ko kayo bibiguin. Maganda ang performance ni brother ngayon. Kaya mamayang gabi, bibigyan ka ni ate ng premyo. Ate, umaasa ako na ang performance ni brother mamayang gabi ay ikasisiya mo rin. Brother, may laman na ang sinapupunan ko. Ano? Magiging tatay na ako. Ayos, ang ganda ng balitang to. Tatay na talaga ako. Mahihilo na kaming mag-ina sa ginagawa mo. Parang gusto ko ring mahilo sa labis na saya.